Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mama, wag mo po ko iwan dito. Halos lumuhod na si Blake sa harap ng ina habang umiiyak. Pinipilit niyang kumapit kahit halos ipagtulakan na siya ng ina sa madre na kukuha sa kanya. Pilit siyang inaalo ng madre at kinukuha na sa ina para hindi na siya masaktan, pero ayaw niyang bumitaw. Kahit ramdam na tila walang pakialam ang ina sa kanya at hindi siya mahal, hindi pa rin niya gustong malayo rito. Sa kabila ng lahat, ina pa rin niya ito. Pumasok ka na, Blake. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Mas mapapabuti ka kung dadalhin kita rito. Galit ang boses ng kanyang ina, pero hindi magawang tumingin sa kanya. Umiling siya. Pero mama, anak mo ko. Huwag mo kong pabayaan. Huwag mo kong iwan. Hindi kita gusto. Hindi mo pa ba nararamdaman yun? Magiging masama lang lalo ang buhay mo kung patuloy kang sasama sa akin. Hindi ako naniniwala. Ayaw kong maniwala na ganoon. Pwes, ganito ang paniwalaan mo, Blake. Humarap na ang kanyang ina kay Blake. Namumulang mukha nito. Hindi lang niya mawari kung dahil ba iyon sa naiiyak ito dahil iiwan siya o iyon ay dahil sa galit na ayaw niya makinig. Magiging masama ang buhay ko kapag kasama kita. Habang kasama kita, lalo lang ako maghihirap. Hindi ko kailangan ng isang bata na sasabit-sabit sa buhay ko. Hindi kita kailangan. Ikaw ang malas ng buhay ko. Naiintindihan mo ba yun? Malas ka. Mula nang dumating ka sa buhay ko, dumalang na mga project ko bilang modelo. Dapat ay inaasahan ko na yun. Hindi maganda para sa mga modelo ang magkaroon ng isang anak. Sa pagbubuntis ko sa'yo, nasira ang inaalagaan kong katawan para sa career ko. Sa una pa lang naman dapat, hindi na kita binuhay. Mrs., nagsimula na makialam ang isa pang madre. Mukhang hindi nagustuhan ang pinagsasabi sa kanya ng ina, pero hindi tumigil ang kanyang ina sa paglabas ng saloobin. Ang akala ko, nakapulot na ako ng ginto na makilala ko ang lintik mong ama. Pero trinato lang niya akong parang basura. Napakawalang hiya niya. Hindi iyon ang unang beses na naglabas kay Blake ng saloobin ng ina. Sa edad na 7 taon gulang, pakiramdam niya masyado na siyang mulat sa buhay dahil na rin sa ina. Hindi magandang turing ito sa kanya. Hindi ito sang normal na ina. Madalas na umuwi itong lasing at tuwing lasing, palaging sinasabi kung gaano kasama ang kanyang ama. Na dahil daw rito, nasira ang buhay nito. Minahal kasi ng gusto ng ina ni Blake ang ama niya, pero ibinasura lang sa huli. Nang malaman na buntis ang kanyang ina, ni hindi man lang nagpakita ang ama na kagustuhang pakasalan nito o panagutan. Basta na lang daw itong pinalayas ng ama sa buhay nito. Tuwing lasing ang ina, madalas isinasaktan din siya nito. Pero sa kabila ng lahat, ayaw pa rin iwan ni Blake ang ina. At gusto niyang maniwala na pwede itong magbago. Pero mukhang nagkamali siya dahil halos ipagtabuhin na siya nito sa bahay ampunan na iyon. At kagaya niya, hindi na rin kita gusto, Blake. Hindi ko na kaya. Habang lumalaki ka, pakiramdam ko ay lalo ako nilalayuan ng grasya. Malas ka sa buhay ko. Malas. Mama, nanghina si Blake sa mga sinabi ng ina. Masyado siyang nasaktan. Nang dahil doon, unti-unti na siya napabitaw rito. Goodbye, Blake. Iyon lang, at nang makabitaw siya ng tuluyan, ay lumayo na ang kanyang ina. Naibigay na nito sa mga madre ang mga papeles niya kanina, kaya wala ng problema kung iiwan siya nito doon. Sinabukan siyang aluin ng madre. Tahan na iho, huwag ka mag-alala. Hindi ka naman namin pababayaan dito. Hindi pa rin mapigilan ni Blake ang humikbi. Napakasakit pa lahat. Mahal niyang ina sa kabila ng masamang ginagawa nito sa kanya. Ito lang ang pamilya niya. Ito ang kasakasama niya mula bata pa. Kung hindi siya mahal ng kanyang ina, hindi ba dapat matagal na siya nitong inaampon? Pero hinayaan siya ng ina na mabuhay sa poder nito sa loob ng 7 taon. Hinawakan ng isa pang madre ang kabilang kamay niya
at sinubukan din siyang aluin. Napapiksi si Blake sa ginawa nito. Nanlaki bigla ang mga mata ng madreng iyon nang makita ang dahilan kung bakit siya nagkakaga noon. Sinasaktan ka niya, wika nito nang makita ang pasa sa kanyang kamay. Itinago ni Blake ang mga kamay. Wala po ito, tumiim ang bagang na madre, pero pagkatapos ay lumambot din ang mukha. Magiging maayos ang lagay mo rito. Sisiguruhin ko iyan. Sinubukan pa siyang yakapin nito na parang gustong iparamdam na totoo ang sinasabi. Sandali nag-alinlangan si Blake pero tinanggap din niyang yakap. Nagustuhan niyang pakiramdam pero hindi maiwasang mailang. Lalo na at pagkatapos na yakapin ng madre ay hindi niya nagustuhan ang nabasa sa mga mata nito at ng isa pang madreng kasama nito. Awa. Nangiyain siya ng mga madre na pumasok na sa loob ng bahay ampunan. Ganoon lang din ang nakita niya sa mga mata ng mga batang mukhang pinapanood pa yata ang naging drama sa labas na iwan siya na kanyang ina. Lalong sumama ang pakiramdam ni Blake. Hindi niya gustong kaawaan siya. Naaalala niya iyon na lang palaging reaksyon na nakikita sa mga kapitbahay nila tuwing nakikita ng mga ito na sinasaktan siya ng kanyang ina. Kaysa kaawaan din ang sarili, nahihiya siya kapag nakikita ang awa sa mga mata nito. Welcome sa childcare. Ako nga pala si Nimbus. Pagbate ng isang batang lalaki na sa tansya niya ni Blake ay kaedad lang niya. Ako naman si Riker. Wika ng isang kasamang batang lalaki na nagpakilalang si Nimbus. Nagpakilala rin ang ilan sa mga batang pumaligid sa kanila. Kumunot ang noo ni Blake sa tila masaya pang aura ng mga ito sa kabila na nakitang awa kanina sa mga mata pagkatapos sasaksihan sa labas ng pamimigay na lang basta sa kanya ng ina. Alangang tinanggap niya ang mga pagpapakilala. Mukhang mababait naman ang mga ito pero hindi pa rin gusto ni Blake ang pakiramdam. Hindi pa rin nawawala ang sama ng pakiramdam niya. Tumatak sa kanya na mga batang dinadala lang sa mga ampunan ay mga batang ulila. Mga batang nawawala o hindi kaya ay namatay ang mga magulang. Hindi siya ganoon. Buhay pa ang kanyang ina. Iniwan lang siya. Maaring buhay pa rin ang kanyang ama. Pero dahil sa sakim na pag-iisip ng ina, mas pinili nitong huwag siyang ibigay dito. Kahit ang ipakilala sa ama ay hindi rin ginusto ng ina. At ngayon ay mas ginustong basta na lang siya alisin sa buhay nito. Napakasama ng pakiramdam ni Blake. Napakasakit. Hindi niya gusto ang nararamdaman. Bakit siya ginanito ng ina? Tinitiis niya ang lahat ng galit at pananakit. Manatili lang siya sa piling nito. Oo, mahirap at aaminin niya na naaapektuhan din siya ng husto sa pananakit na ginagawa ng ina. Pero sa kabila ng lahat, ina pa rin niya ito. Ito na lang ang masasabi niyang pamilya. Ayaw niyang mawalay rito. Pero pagkatapos ng lahat ng galit, sakit at mga pananakit, nagawa siyang iwan na lang ng ina. Pakiramdam niya ay naawa na rin siya sa sarili. Pero hindi, ayaw niya maging ganoon. Ayaw niyang maramdaman na ganoon siya. Maghiwalay na tayo. Hindi mapigilan ni Blake na hindi makiusyoso sa nangyayari sa paligid niya. Lalo na at hindi kalakihan ang bahay na tinutuluyan niya ngayon. 3 buwan pagkatapos sa dalhin sa childcare orphanage ay nagsimula ang mga nagtatangkang umampon sa kanya. Ang una nagtangkang umampon sa kanya ay middle-aged na negosyante mag-asawa. Kilala ito ng mga madre sa bahay ampunan kaya naging madali ang ipagkatiwala siya. Nang makita raw siya na mag-asawa ay instantly nagustuhan siya ng mga ito. Gusto rin ni Blake ang mga ito. Mukhang mabait kasi ang mag-asawa. Pero bago pa maasikaso ang pag-aampon sa kanya, namatay ang dalawa sa isang car accident. 6 na buwan pagkatapos niyon ay ang pagdalaw ng mag-asawang katapang. Okay naman ang mga ito pero hindi kagaya ng una nag-ampon sa kanya, hindi agad pinagkatiwalaan ng mag-asawa ng mga madre. Bago lang kasi na dumadalaw ang mag-asawa at gustong siguruhin ng mga madre na maayos siyang maaalagaan. Itinuturing siya na mag-asawang katapang na special case dahil na rin sa mga pinagdaanan niya bago siya dalhin sa bahay ampunan. Dahil doon, binigyan ng trial period ng mga madre ang mag-aampon kay Blake. Sa loob ng 3 buwan ay titira siya sa bahay ng mga ito para makita kung magiging maayos ang lagay niya roon. Linggo-linggo rin siyang binibisita ng madre para tingnan kung ano magiging buhay niya sa mag-asawa. Sa umpisa ay maayos naman ang mag-asawa sa kanya, mabait ang mga ito.
Inaasikaso siya at maayos ang buhay ng mga niya. Pero ilang linggo bago matapos ang trial period, halos araw-araw ay nag-aaway ang mag-asawa. Hindi nagkakasundo, palaging galit ang dalawa, lalo na si Mr. Katapang. Minsan, isinabihan pa nito na puta ang asawa. Siguro nga ay dapat na maghiwalay tayo. Wala kang kwentang asawa. Inutil, baog, sigaw naman ni Mrs. Katapang. Nakatikim ang ginang na malakas sa sampal mula sa asawa. Pinagsisihan ko na pinakasalan kitang babae ka. Pagkatapos sa matinding pag-aaway ay ibinalik si Blake na mag-asawang Katapang sa bahay ampunan. Parehong desisyon iyon ng dalawa. Kagaya ng una ay nasaktan din si Blake. Napalapit na siya sa mag-asawa. Ilang buwan din sila na nagsama. Isama pa, umasa siya na kagaya ng sinasabi ng mga madre, magiging maayos ang buhay niya. Magiging maayos din siya sa mag-aampon sa kanya. Pero bakit ganoon ang naging buhay niya? Para siya naging isang laruan, pinagpapasapasahan. Nagulat ang ilan sa mga kasamahan ni Blake sa bahay ampunan nang malamang hindi na naman naging matagumpay ang pag-aampon sa kanya. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang narinig na pag-uusap ng kasamahan na dalawang batang babae na halos kasing edad lang din niya. Hindi niya masasabing kasundo niya mga ito. Bihira lang kasi siya makipag-usap sa mga bata roon. Kung may kinakausap man, iyon ay ang mga kasamahan niya sa kwarto na pawang mga batang lalaki. Hindi niya gustong mapalapit pa sa iba. Bakit siya palaging ibinabalik? Masama siguro siyang bata. Hindi ba? Hindi nga siya nakikipaglaro sa iba. Sumasama nga siya kina Nimbus, pero madalas tahimik lang siya. Baka naman malas talaga siya. Hindi ba iyon ang sinabi ng nanay niya na iwan siya dito sa bahay ampunan? Malas siya kaya gusto siyang iwan dito. Minalas din siguro ang mga tao nag-aampon sa kanya kaya siya ibinabalik. Hindi pinansin ni Blake ang narinig na usapan. Nagtuloy siya sa kwartong tinutuluyan sa bahay ampunan. Doon ay nakita agad niya ang mga kasamahan ay sa kwarto na sina Nimbus, Alaric, Jonas, Easton at Riker na nagulat nang makita siya. Nag-usisa ang mga ito pero hindi niya pinansin. Sa halip, kumuha siya ng papel at doon nagsimula magpinta na parang bang sa pamamagitan niyon may ilalabas niya ang nararamdaman. Ginamit niya ang watercolor na ginagamit nila sa eskwelahan. Maganda sana, kaya lang ang didilim naman ng mga kulay na pinili mo, Blake, wika ni Jonas. Lumapit ito at tiningnan ang ginagawa niya. Huwag mo akong pakialamanan, sigaw niya. Nalaman na namin ang nangyari sa'yo. Alam namin na nasasaktan ka kaya ganyan. Pero huwag ka mag-alala. Nandito lang naman kami palagi sa tabi mo. Sama-sama tayo. Saad ni Jonas. Hindi ko kailangan ng kahit sino. Sigaw ulit niya. Pagkatapos ng lahat na nangyari, gusto nang maniwala ni Blake sa mga sinabi ng mga batang babae. Malas nga siguro siya. Mas mabuti na ilayo na lang niya ang sarili sa iba. Pero hindi nagpapigil ang mga kaedad na batang lalaki. Niyakap pa siya ni Alaric. Huwag kang mawalan ng pag-asa sa buhay. Magiging maayos din ang lahat. Iyan din ang sinabi ni na sister. Pero anong nangyari sa akin? Iniwan ako ng nanay ko. Namatay ang unang dapat ay mag-aampon sa akin. At ngayon, ibinalik na naman ako sa bahay ampunan. Malas na siguro ako. Malas, bulalas ni Blake. Huwag mong isipin yan. Kahit di naman kami, iniisip na parang ang mamalas namin. Sino bang may gustong manatili sa ampunan? Kahit maganda ang turing sa atin dito, syempre maganda pa rin na may sarili tayong pamilya. Pero kahit isa, walang magtangka na mag-ampon sa akin. Pero ayaw ko mawala ng pag-asa. Darating din ang araw na masasabi natin magiging maayos ang buhay natin. Wika ni Easton. Natigilan si Blake. Tumingin siya sa 5 kaedad ng mga batang lalaki. Napakunot ang noo niya. Hindi man kasinsama na nangyari sa kanya ang mga nangyari sa mga ito. Pare-pareho rin silang naiwan. Naiwan ng kani-kanilang pamilya. Pero para hindi pa rin nawawala na pag-asa mga ito. Huwag mong ilayong sarili mo sa mga tao, Blake. Hindi lang ikaw ang bata sa mundo na dumaranas ng hirap. Sabi ni Nimbus, matagal lang siya nakatitig sa 5 kasamang bata. Hindi niya gustong tanggapin ang sinasabi ng mga ito. Hindi na niya kaya. Masyado na siyang nasaktan. Pero kahit ganoon, isa lang ang kaya niyang gawin sa ngayon.
Iyon ay ang pagtanggap sa pagpasok ng 5 batang lalaking ito sa buhay niya. 9 gulang si Blake na may dumating na mga bigating bisita mula sa iba't ibang bansa sa childcare orphanage. Lahat ng mga bata ay masaya at umaasa na isa sa mga mapipili na maampon ng mga ito. Pero hindi si Blake. Sa kabila ng pagtanggap kina Nimbus bilang mga kaibigan, hindi rin niya gustong umasa muli na magiging maayos ang lahat, na balang araw ay may mag-aampon din sa kanya kagaya ng kagustuhan ng mga naging bagong kaibigan. Maayos na siya sa childcare, hindi na niya kailangan pa na mag-aampon, natuto na siya sa nangyari. Mas gusto niya nandoon na lang, mababait naman ang mga tao roon, masaya na siya sa buhay. Kaya naman ngayong araw, sa halip na makisali sa mga activity para lalo makilala ng mga bisitang foreigner na may balak daw na mag-ampon, pinili niya magkulong sa kwarto. Doon ay gumuhit siya at nagpinta ng paborito niyang ginagawa. Ayon sa mga madre at mga kasamahang bata sa orphanage, malaki raw ang talento niya sa pagguhit at pagpinta. Proud ang mga ito sa kanya, kaya madalas na nakadisplay sa lobby ng orphanage ang gawa niya. Hindi iilang tao ang nakapansin niyon, nang dahil doon ay mas marami ang nagka-interes na mag-ampon sa kanya. Mayroon kasi siyang kakaibang talento, pero sa tuwina ay umaayaw siya. Madalas siya nagdadahilan sa mga madre dahil na rin sa mga naging karanasan noon. Hindi naman siya pinipilit ng mga ito at hinahayaan na lang sa gusto niya. Hindi gusto ni Blake na mapansin kaya pinili niya na magtago. Nag-concentrate na lang siya sa pagguhi at pagpinta. Para sa kanya ay iyon ang tamang oras para gawin iyon. Pakiramdam kasi niya ay mas nagagawa ang hilig kapag walang taong nakapaligid sa kanya. Gusto niya na mag-isa lang. Ayaw niya na istorbo. Naiirita kasi siya. At dahil abala ngayon ang mga kasamahan sa orphanage, kaya ramdam ni Blake na makakapag-concentrate siya. Nasa kaligitnaan siya ng ginagawa nang biglang bumukas ang pinto. Napatigil si Blake sa ginagawa. Sumigaw siya pero hindi lumingon. Hindi ako pupunta sa activity. Iwan niyo ako. Sanay na mga kaibigan niya sa brusko niyang ugali, kaya hindi na ikinahihiya ang sinabi. Pagkatapos kong makita ang mga painting sa lobby, sa palagay ko, hindi ko kayang umalis nang hindi ka kasama. Dahil hindi pamilyar ang boses at kakaibang accent ay subagot inapalingon si Blake. Sandali pa siya natulala na magtamang kanilang mga mata ng tao ng istorbo sa kanya. Pareho sila ng mga mata na nakitang lalaki na mukhang foreigner, light blue eyes. Isa rin iyon sa mga dahilan kung bakit bukod sa talento, maraming gusto mag-ampon sa kanya. Sa murang edad kasi ay makikita na raw na makisig siya dahil maganda raw ang kulay ng mga mata niya. Kakaiba, kagaya rin ng brownie ang buhok. Ayon sa mga madre, baka ang mga iyon ay namana niya sa kanyang ama. Baka foreigner daw ito. Ganoon din ang paniniwala ni Blake kahit hindi iyon aminin ng ina, pero binabaliwala na lang niya iyon. Kagaya na pagbaliwala niya sa lungkot na pag-iwan sa kanya ng ina sa bahay ampunan. Naging napasakit ng lahat sa murang edad. Itinatanim niya ang galit sa lahat ng mga tao nang iwan sa kanya. Pero kahit hindi na niya gustong ganoon, balikan ng mga taong iyon. Pagkatapos ng lahat, ni hindi rin talaga siya ginusto ng mga ito. Isang pagkakamali lang ang lahat. Isa lang siyang pagkakamali. Ikaw ang artist sa likod ng paintings at drawings na nasa lobby, right? Sabi sa akin na madre na nakausap ko kanina, baka daw nasa room mo ikaw dahil ayaw mo makilahok sa mga ganoong activities. Sasamahan sana niya ako dito, pero may importanteng gagawin. Sabi niya, ako na lang daw pumunta dito. Pagpapaliwanag pa ng foreigner na lalaki kung paano siya nito natuntun. Wala akong pakialam. Ayaw ko ng ibang tao dito. Leave me alone. Naintindihan ni Blake na maaring isa ang lalaki sa mga sinabing dadalaw na foreigner, kaya sinubukan niya magsalita ng Ingles. Dahil sa mga sponsor ng bahay ampunan, nagagawa nila mga bata na mag-aral at maganda ang pagtuturo ng Ingles sa eskwelahan kung saan sila naka-enroll. Kaya masasabi ni Blake na kaya rin niya makipagsabayan sa lalaki kung makikipag-usap ito sa kanya. "You're rude," komento nito, pero sa halip na mainis o magalit, ngumiti pa ito. "I like it," kumunot ang noo ni Blake. Kahit sanay na mga tao sa orphanage na brusko ang kanyang ugali, madalas inapapagsabihan pa rin siya dahil doon. Masama raw iyon, kaya bakit ganoon ang reaksyon ng lalaking foreigner? Lumapit sa kanya ang lalaking foreigner, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na tignan ang hitsura nito.
Napansin niya na parang may pagkakahawig silang dalawa. Kapareho ng mga mata niya, pareho rin ang kulay ng kanilang mga buhok. Matangos din ang ilong niya, kagaya nito. Pero dahil noong bata pa, nadapa siya na naging sanhi para mabali ang isang buto sa ilong niya. Medyo crooked yun, nakaramdam ng kakaiba si Blake habang nilalapitan siya ng lalaking foreigner. Pero hindi katulad niya, tila wala naman itong pakialam. Tiningnan lang nito ang ginagawa niya. Very nice, I like you already. Tumango-tango pa ito, saka nagbigay ng malaking ngiti. Hindi ko gusto na magustuhan ninyo ako, asek niya. Tumaas ang isang kilay ng lalaking foreigner. Pero bakit? Ang ibang bata, nagkakandara pa na maampon sila. Pero ikaw, hindi ko gusto na magustuhan nila ako at ampunin ng kahit na sino. Natigilan ito sa sinabi niya, pero ngumiti rin pagkatapos. Isa akong sikat na Italian painter para alam mo at nauunawaan ko kung bakit ayaw mo na makisama sa ibang tao. Kalimitan sa mga artist ay ganyan ang gusto. Ako din at dahil dyan, lalo kitang gusto. Hindi mo maintindihan, hindi lang sa pagtatrabaho gusto ko mag-isa. Ayaw ko na may umampun sa akin. Ayaw ko na magkaroon ng ibang pamilya na mamahalin ako. Pagkatapos sa huli ay, hindi yan problema iho. Pwede mo ako maging pamilya, pero wag mong asahan na mamahalin kita. Kumunot ulit ang noo ni Blake. Pwede ba iyon? Gusto siyang ampunin ng lalaking foreigner, pero hindi siya nito mamahalin. Gusto siyang gawing pamilya, pero hindi siya papahalagahan. Wala din akong kakayahang magmahal, pero gusto ko na may matatawag na pamilya. Gusto ko ng isang tao na magpapatuloy na aking nasimulan habang ako'y tumatanda para suportahan ako dahil sa palagay ko, ikaw ay may talent at may kakayahan ng tulad sa akin, kaya ikaw ang gusto ko na maging pamilya. Natulala si Blake pagkatapos ay napaisip sa mga sinabi ng lalaking foreigner. Ginusto ko ito, pagkumbinsi ni Blake sa sarili. Naging matagumpay ang pag-aampon sa kanya ng nakilalang Italianong pintor na si Mr. Matteo Artila. Sa kabila ng tila hindi katanggap-tanggap na dahilan nito para gustuhin siyang ampunin na tanging sa kanya lang naman sinabi, pumayag siya sa gusto ng lalaking foreigner. Sa lahat ng mga gusto mag-ampon kay Blake, si Mr. Artila lang ang hindi nagbigay sa kanya ng matinding affection. Kahit siya ay naguguluhan sa sarili pero tila nagustuhan niya ang ganoon. Ituturing siya ng isang pamilya nito pero hindi mamahalin kagaya ng inaasahan niya na makukuha sa mga dati nagtangka mag-ampon sa kanya. Pero sa huli ay nabigo lang din dahil yata roon parang gusto lang ni Blake na hindi na mahalin pa. Sa murang edad, natakot siyang mabigo pero hindi kakaiba ang gusto ng sikat na pintor. Alam niya na hindi siya mabibigo. Sa una pa lang kasi ay hindi na siya nito pinaasa ng isang bagay na ginawa ng ibang tao sa kanya. Pero hindi lang iyon ang dahilan ni Blake. Nalaman din kasi niya na pagkatapos na naging activity ay nagkataong napili ang 5 malalapit na makaibigan niya na ampunin. Ibig sabihin ay aalis na mga ito ng orphanage at maiiwan siya mag-isa roon. Maayos naman siya na mag-isa pero ayaw niya maiwan. Hindi niya gusto ang ibang mga bata sa bahay ampunan. Kaya minabuti na lang ni Blake na kagaya ng mga kaibigan ay magpaampun na rin siya. Kung titignan din naman ang kanyang hinaharap, sa tingin niya ay magiging mabuti siya. Pareho sila ng hilig ni Mr. Artila. Hindi man siya makakatanggap ng kahit anong pagmamahal mula sa pintor, masasabi magkakasundo sila dahil na rin sa klase ng pamumuhay nito. Tinutuon ni Mr. Artila ang pinangako nito sa kanya, no emotions attached. Kung ang ibang mga kaibigan ay madala sa dalawin at padalhan pa ng mga nag-ampon bago maging legal ang pagkuha sa mga ito sa bahay ampunan, hindi siya. Nakikipag-communicate si Mr. Artila sa mga madre pero hindi sa kanya. Ang mga tauhan nito ang personal na pumupunta sa Pilipinas para ayusin ang mga papeles ng pag-aampon sa kanya. Ngayon ay nasa Italy na si Blake. Dapat ay magiging masaya siya dahil naging matagumpay ang pag-aampon. Ginusto niya iyon, ipinilit niya iyon, pero hindi niya maintindihan ang nararamdaman sa ngayon. Tama ba ang nagawa niya? Tama ba na pumayag siya at ipinilit pa iyon? Kaya ba talaga niya mabuhay ng walang pagmamahal? Kaya ba niya mabuhay na tila nag-iisa? Iyon ang nararamdaman niya. Ipinasundo man siya ni Mr. Artila sa tauhan nito pero ramdam niya na ang layo-layo naman ito sa kanya. Napaka-formal, napakatahimik. Gusto niyang katahimikan pero bigla yata siyang natakot.
o ang nararamdaman niya ay lungkot lang dahil na rin sa nagkakahiwa-hiwalay na sila ng mga kaibigan. Sa kabila ng pinagdaanan, pinahahalagahan pa rin ng gusto ni Blake ang mga naging kaibigan sa bahay ampunan. Gusto niya mga ito. Matagal din ang pinagsamahan nila. Mahirap na mawalay sila sa mga kaibigan dahil nasanay na siya sa mga ito. Pero umasa pa rin naman siya na magkakaroon pa rin ng komunikasyon sa mga kaibigan. Ang nakakatuwa lang kasi ay magkakaibigan pala ang mga nag-ampon sa kanila. Humanga si Blake sa ganda ng bahay ni Mr. Artilla na makarating siya roon. Nanlaki ang mga mata niya at nanabik. Lalo na makitang hindi na rin basta-basta ang bahay. Napupuno ng murals ang dingding, pati na rin ang kisame noon. Humanga siya sa ganda ng paintings at pati na rin sa laki ng bahay. Para itong nasa palasyo, hindi niya maiwasang mabanggit dahil talagang palasyo ito. Napalingon si Blake na marinig ang boses. Nakita niya nakatayo si Mr. Artilla, hindi kalayuan sa kanya. Ang bahay ko ay kung tawagin ay isang Italian palazzo. Ang palasyong ito ay pinagawa ng isang mayamang pamilya dito sa Italia. Ikaw ang nagpinta ng mga murals, tumango ito. And someday, gusto ko makapag-paint ka din dito. Ang East Wing ay hindi pa napipintahan na kagaya ng ganito. Umiling si Blake. Hindi ako marunong gumawa ng murals. Hindi ko pa nasusubukan. Narinig ko hindi raw madali. Ang lahat sa buhay ng tao ay hindi madali. Lagi mong tatandaan yan na magiging katulad ko ikaw. Ngayon kasama na kita. Sinalubong ni Blake ang tingin ng lalaki. Punong-puno ng determinasyon ang mukha nito. Hindi ko magagawa ang lahat ng gusto mo. Hindi mo ko pwedeng pilitin. Mapurukso itong umiti. Gusto ko at ang gusto ko, dapat gusto mo rin. Welcome to Artefela Life, anak ko. Pasensya na kayo ha. Ito lang nakayanan ko. May bigat sa dibdib ng wika ni Arya habang ibinibigay sa mga bata naging kaibigan na ang dalang mga burger. Noong isang araw, ipinangakuan niya mga ito na dadalhan ng masarap na pagkain kapag napili siya bilang main model na commercial shoot na matagal na niyang pinapangarap na gawin. Malaki ang paghanga ng mga bata sa kanya. Kaya alam niya na umasa rin ng mga ito na mapipili nga siya at sa pinapangarap na commercial ad. Pero dahil bigo siya, nabigo na rin niya ang mga bata. Ate Arya, okay lang to no? At least, tinupad mo ang pangako mo sa amin. Isa pa, masaya na kami na napili ka sa pinapangarap mong role. Mapapanood ka na rin namin ng bongga tuwing makakasilip kami sa TV. Masayang wika ng 13 taong gulang na si Mira. Sinang-ayunan naman ito ng 2 nakababatang kapatid na sina Joey at Hannah. 1 taon na rin niyang kilala ang mga ito at tuwing napapadaan sa seaside sa Manila Bay, hindi pwedeng hindi sila magbabatian o magkukwentuhan. Napalapit na ang mga bata kay Arya. Mula ng unang araw, namamalimos ang mga ito sa kanya. Uli ng lubos na ang magkakapatid at nabubuhay na lang sa pamamagitan ng pamamalimos sa seaside at sa iba pang kalapit na lugar. Ayon sa kwento ng magkakapatid, ay iniwan daw ang mga ito sa isang bahay ampunan pero ginustong tumakas doon dahil pinagmamalupitan ng may-ari. Mula noon, mas gusto na lang ng magkakapatid na tumira sa lansangan. Mahirap man daw, pero ang mahalaga ay magkakasama ang mga ito. Minsan na rin kasi na tinakang paglayuin ang magkakapatid, muntik nang ampunin ang bunsong si Hannah. Hindi gusto ng magkakapatid na malayo sa isa't isa, kaya minabuti na lang na lumayo at mamuhay ng ganoon. Mabait ang magkakapatid. Hindi ang mga ito ang klase ng namamalimos na basta na lang lalapit at hihingi ng pera. Madalas ay babatiin ka nila muna, magtatanong kung may magagawa ba mga ito, kapalit ng kahit kaunting pera na maibibigay mo. Nagustuhan ni Arya ang ugaling iyon ng magkakapatid. At dahil sadyang malapit sa mga bata, lalo na sa kagaya ng mga ito, naging panata na niya na tulungan ng magkakapatid kapag pakiramdam ay umaangat na siya. Pero hindi kagaya ng mga inaasahan ng mga ito ang nangyari. Sa kabila ng sayang ipinapakita ng magkakapatid, hindi napigilan ni Arya na hindi ipakita lungkot sa mukha. Bigo ako kids, masakit na pag-amin niya. Mula sa pagkagat sa burger na binili niya ay napatigil ang magkakapatid. Sandali pang napanganga. Huwag kang mag-joke ate, wika ni Joey. Nanlalaki ang mga mata. Ang ganda-ganda mo, di ka mapipili. Napili naman ako. Pero minor role lang ulit, napabuntong hininga siya. Baka nga hindi niyo pa ako makita
dahil sa sobrang liit lang ng role na ibinigay sa akin. Hindi pa nagsalita. Napapalatak si Hana, saka tumingin sa atin ito. Ate, babalik ulit tayo sa simbahan. Hindi dininig ni Lord ang prayer natin. Baka kulang pa. Kumpisal din tayo. Baka kasi nagiging bad na tayo, kaya hindi tayo pinapakinggan ni Lord. Bigla-bigla ay namilog ang mga mata ni Arya. Ipinagdasal niyo ko? Oo naman ate, ikaw pa. Siyempre, gusto namin ang the best para sa'yo. Isa ka kasi sa mga the best na tao eh. Nakangiting wika ni Joey. Baka nga kulang pandasal natin mga kapatid. Sige, mamaya, babalik ulit tayo. Ang babait niyo talaga. Pero baka naman hindi lang dahil kulang kayo sa dasal. Baka lang talaga may kulang sa akin. Kaya hindi na naman ako napili. Malungkot ng wika niya pagkatapos. 25 taon na si Arya at 7 taon na siya sa industriya ng pagmamodelo. Pero pakiramdam niya hanggang ngayon ay baguhan pa rin siya. Taon-taon na lang siya nag-aabang kung kailan siya magkakaroon ng big break. Ang akala niya ngayon na ang taon na iyon. Iyon kasi ang sabi na magpahula siya sa Quiapo. Ngayong taon na raw siya sa swertihin. Pero nangangalahati ng taon, iyon at bigo pa rin siya. Mahirap at mailap man ang swerte, mahal niya ang trabaho. Kaya kahit mukhang hindi siya mahal niyon, nagtsatsaga pa rin siya. May mga biyaya naman siyang natatanggap, pero panay maliliit lang iyon. Sa loob ng 7 taon, 15 beses na siyang nakasama sa mga commercial ads at panay minor role lang. May mga magazine at billboards ad na rin siya na naging proyekto, pero kagaya sa mga commercial, panay minor role lang din. Kahit sa mga ramp show, panay minor role lang din ang nakukuha niya. 18 years old si Arya, nasubukan niya ang mundo ng pagmomodelo. Nasa kolehiyo siya noon at nasa pangalawang taon sa kursong AB Communication. Dahil hirap sa buhay, gusto niya makatulong sa pamilya. Nang aloke ng isa sa mga kaklase na sumali sa racket, ito ang pagsali sa mga iba't ibang klase ng ads para maging income, pumayag siya. Sinuwerteng natanggap siya sa isang commercial at kagaya ng hanggang ngayon, role ay minor din ang una. Nasundan iyon at naging abala na siya sa isa sa mga dahilan kung bakit kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral. Isama pa na noong taon din iyon ay inatake sa puso ang nanay Nelly niya na dahilan kung bakit na-paralyze ang kanang bahagi ng katawan nito. Si Nanay Nelly at ang pamilya nito ang kumupkop sa kanya mula nang abandonahin siya ng sariling ina noong 10 taong gulang pa lang siya. Isang prostitute ang kanyang ina at nang binalak na pakasalan ng isang foreigner na naging customer nito, basta-basta na lang siya pinaalis sa magiging maayos na buhay nito. Hindi ro kasi gusto ng foreigner na isama siya sa gagawing pamilya ng mga ito. At mas pinili na kanyang ina ang foreigner kaysa sa sariling anak. Na magdesisyon ng kanyang ina tungkol doon, hindi na iyon ipinagtaka ni Arya. Noong una pa lang ay wala na itong pagmamahal o pagpapahalaga sa kanya. Para sa ina kasi, isa lang siyang pagkakamali. Isa siya sa naging bunga ng trabaho nito at hindi nga masabi kahit ang pangalan ng kanyang ama dahil sa iba't ibang customer. Pero dahil kahit paano ay may konsensya rin ng ina, ay binuhay naman siya nito. Kung may pinagpapasalamat man si Arya na nagawa ng ina, iyon na lang siguro iyon. Pero sa kabila ng lahat, hindi masasabi ni Arya na masama ang buhay niya. Nang tanggihan siya ng ina, ay buong puso naman siyang tinanggap ni Nanay Nelly, ang kapitbahay nila. Biyuda na ang matandang babae at may isang anak na lalaki. Si Melvin, 2 taon na tanda sa kanya ni Melvin at dahil sa malapit na age gap ay magkasundo sila. Si Melvin ang itinuturing niyang matalik na kaibigan. Sa pili na mag-ina ay naging maayos ang buhay niya. Hindi man ganoon karangya pero kontento na siya na may isang pamilyang tumanggap sa kanya sa kabila ng ginawa ng ina. Maayos sa pinalaki siya ni Nanay Nelly kahit nahirap din ito sa buhay. Isa lang labandera ang matandang babae at matagal na rin napatay ang asawa. Iyon ang dahilan ni Arya kung bakit malapit siya sa mga katulad ni Mira, Joey at Hana. Kagaya ng mga ito ay masasabing ulila na rin siya pero maswerte dahil may nag-ampon na tumanggap sa kanya. Gusto niyang tulungan ng magkakapatid dahil nakikita niyang sarili sa mga ito.
Kung hindi siya tinanggap ni Nanay Nelly noon, malamang ay ganoon ang buhay niya. Kaya bilang pasasalamat sa naging magandang buhay, sa maliit na paraan ay tinutulungan ni Arya ang tatlo magkakapatid. Hinawakan ni Hana ang balikat niya. Pagkatapos ay mariin itong umiling. Walang mali sa'yo, Ate Arya. Ang ganda-ganda at ang bait-bait mo kaya. Tingnan mo nga, nagawa mo pa kaming ibili pa rin ng burger kahit hindi naman nangyari ang ipinangako mo sa amin. Kiming ngumiti si Arya. Kulang pa yan. Dapat marami pa nga ako nagagawa sa inyo. Naiintindihan naman namin, ate. Hindi naman kami humihingi ng malaki. Sapat na sa amin na kahit paano ay may tumutulong sa amin. Wika ni Joey. Isa pa, may pamilya ka, ate. Dapat ay sila lang ang tinutulungan mo. Pero heto ka, kahit alam namin na kagaya namin, may problema ka rin sa pera, tinutulungan mo pa rin kami. Kaya hindi mo kailangan humingi ng tawad sa amin. Wika ni Mira. Ginulo ni Arya ang buhok ng tatlong bata. Tama nga ang mga ito, may problema siya sa pera. Maaring marami ang nagsasabi na maganda raw ang trabaho ng modelo at mukhang kumikita ng malaki. Pero kayang kontrahin iyon ni Arya. Paano kasi ay by project lang ang bayad sa kanila. Kung mapili sila sa isang project, ay wala silang magiging pera at sweldo. Isama pa na marami silang gastusin sa bahay dahil na rin sa kalagayan ni Nanay Nelly. Panay minor role pa ang ginagawa niya, kaya mababa lang ang fee niya. Dahil sa sakit ni Nanay Nelly, marami itong gamot na iniinom. Isama pa ang mga therapy na linggo-linggo ginagawa. Hindi rin ganoon kalaking kita ni Melvin bilang isang factory worker. Kagaya kasi niya ay hindi rin nakatapos sa pag-aaral ng kaibigan. Sapat lang kung ituring ang kinikita nila at minsan pa nga ay kulang pa. Kaya kahit marami pang gustong gawin sa mga batang kagaya ng tatlong magkakapatid ay hindi niya magawa. Tanging maliliit na bagay lang ang nakakaya niya. Pero huwag kang mawala ng pag-asa, ate, ha? Darating din panahon na magiging maayos ang lahat. Mapipili ka rin sa isang major role. Kaya cheer up na, ate, ha? Ang sexy-sexy mo pa man din ngayon. Sumipol pa si Joey pagkatapos. Napangiti si Arya. Kahit ang mga kasamahan sa ad shoot ay iyon din ang sinabi. Kahit modelo, hindi siya ang tipo ng babaeng madalas na nagsusuot ng sexy na damit. Madalas ay simple lang siya, na isa siguro sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya umaangat. Pero dahil iyon ang araw, napipili ng mga model para sa pinapangarap na commercial ad, ay ibinigay na niya ang lahat. Commercial shoot kasi iyon ng isang skin product na paborito-paborito niyang gamitin. Dream come true iyon sa kanya, lalo na at nangungunang produkto ang lotion sa bansa. Swerte na sa pagkakataong iyon ay napili ang ad agency kung saan siya nakakontrata ang gumawa ng commercial niyon. Inabisuhan din sila ng direktor na magsuot ng sexy na damit na magpapakita ng balat dahil na rin sa klase ng produkto na gagawa ng commercial. Pero sa kabila ng lahat, bigo pa rin si Arya. Isa rin iyon siguro, kaya nilukob siya ng matinding lungkot. Umasa siya at nabigo, ibinigay na niyang lahat. Lumabas siya sa shell niya pero kulang pa rin, may mali pa rin. Pagkatapos ng meeting ay dumaretso siya sa seaside kaya nakita rin na magkakapatid ang suot niya. Nang matapos kumain ng magkakapatid ay sandali nakipagkwentuhan ang mga ito pagkatapos ay nagpaalam na sa kanya na aalis. Tuwing gabi kasi ay nagtatrabaho naman ng tatlo sa isang karinderya sa isang night market. Tumutulong ang magkakapatid doon kapalit ng libreng hapunan pagkatapos. Niyakap ni Arya ang tatlong bata bago umalis. Hinalikan pa siya ng mga ito isa-isa. Dahil sa ginawa, ramdam niya na nakaagaw sila ng atensyon. Noong una pa lang na makita ng mga taong suot niya at suot na magkakapatid at nang nilapitan ng mga ito ay ramdam niya na ilang tao rin sa lugar ang nakatingin sa kanila na mukhang nagtataka. Pero kagaya ng dati, binabaliwala lang iyon ni Arya. Sanay na siya sa mapanghusgang mata ng mga tao. Maraming tao sa seaside, may iilan pa rin na nakatingin na nag-uusig kay Arya. Binaliwala niya ang mga ganoong tingin pero hindi ang tingin ng isang lalaki. May ilang di pa ang layo nito sa kanya. Nakakunot noong lalaki at kahit nagtama ang kanilang mga mata ay hindi man lang ito nag-iwas. Sa halip, lumalim pa ang pagkunot ng noo. Tila nahawa siya sa pagkunot noo ng lalaki. Sinong lalaking iyon? Bakit tila kakaibang tingin na ibinibigay nito sa kanya sa karamihan sa mga tao roon?
Bakit kakaiba rin ang naging reaksyon nito na magtama ang kanilang mga mata at sa halip na maglihas ng tingin dahil sa pagkahuli niya, tila lalo pa siyang tinitigan ng lalaki. Pero higit sa lahat na bakit para naging kakaiba yata ang tibok ng puso niya sa simpleng pagtatama lang ng mga tingin nila. May kakaiba, naisip ni Arya. Maari niyang iugnay ang malakas sa tibok ng puso sa kaba dahil sa kakaibang lalaki. Pero kahit isipin niya na ganoon, tila ayaw tanggapin ang puso niya. Iba ang kabang nararamdaman niya ngayon. May halong saya kasi ang malakas sa tibok ng puso niya. Iyon ba ay dahil nakakaibang titig at itsura nito? Mukha itong hindi pangkaraniwang Pilipino. Sa mga mata pa lang, makikita na iyon. Mayroon itong mapusyaw na kulay asul na mga titig sa kabilang mata. Dahil na-curious na rin sa ginawang pagtingin ng lalaki, hindi niya maiwasan na bukod sa mga mata ay tignan din ang iba pang parte ng katawan at kabuuan nito. May kalayuan, pansin agad niya na matangkad dito at bumagay rin ang lina katawan. May pagkakokesya ng hitsura ng lalaki. May nakasuot na parang isang artist hat sa ulo nito at naka-overall. Ang weird ng itsura ng lalaki. Lalo na at napansin niyang may bakas pa ng pintura sa overall nito. Siguro ay isa itong artist kaya ganoon. Ang outfit pa nito ay kagaya ng mga pintor na nagkalat sa mga streets sa Italy na napapanood ni Arya sa mga pelikula. Dahil hindi uso sa ganoon sa Pilipinas ang itsura, natagpuan niya na weird ang lalaki. Pero kahit ganoon, hindi niya maitanggi na gwapo ito. Iyon din siguro ang dahilan kung bakit tumibok ng kakaibang puso niya. Nakaramdam tuloy si Arya na pag-iinit ng mukha dahil sa lalaki. Sa kabila ng lahat, nagustuhan niya ang naging titig nito. Nagustuhan niya ito sa unang tingin pa lang. Napakagwapo nito. Pero nang makumpirma ang nararamdaman, ay dagli rin iyong nawala ng pagkatapos niyang pasadahan ng tingin ang lalaki, ay siya naman ang pinasadahan ng tingin nito. Nawala ang masayang pakiramdam niya nang makita nag-iba ang klase ng tingin nito sa kanya. Tingin na nakakaloko. Tingin na nagnanasa. Iyon ang nakikita niya sa mga mata nito at nang umisi ito, nakumpirma niya iyon at bahagyan ng laki ang mga mata niya. Dagling napalitan ng takot at masayang pakiramdam sa dibdib niya. Bilang gante sa kabastusang ginawa ng lalaki, ipinaikot ni Arya ang mga mata, saka dali-daling umalis sa lugar. Mabilis na inalayo ni Blake ang babae na kasama niya sa kama matapos sila magsiping. Mabilis din na inayos niya ang sarili. Nagbihis agad siya at kinuha ang wallet. Naglabas siya ng malaking pera at inilapag sa kama sa pagtataka ng babae. Hindi ako prostitute. Reklamo pa at nanlaki rin ang mga mata na makita ang laki ng pera na inilabas niya. Hindi ko binibigyan ng mga babae ng mamahaling alahas, kaya tanggapin mo na yan. Walang emosyon ang wika niya. So, ganoon na lang? Tumango siya. Ano bang inaasahan mo? Ang nangyari sa atin ay napakasaya. Kahit sandaling oras lang yun, nag-enjoy ako and I want more. Huwag ka munang umalis. Tumayo pa ang babae sa kama upang akitin ulit siya. Ni hindi inalintana sa pagtayo ay makikita niyang hubad na katawan nito. Lumapit sa kanya ang babae. Sinimulan nitong yakapin siya sa likod at halikan sa batok. Pinakiramdaman ni Blake ang sarili pero mukhang hindi na talaga siya muling bibigay kagaya ng kanina. Inalis niya ang kamay na nakapulupot sa katawan niya. Lumayo siya sa babae. Hindi mo ko na-satisfy? Prangkang wika niya. Ano? Halos isigaw na iyon ng babae. Mababakas ang iritasyon sa boses. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Alam ko na nag-enjoy ka. That was a lousy performance, babe. Gusto sanang isatinig ni Blake. Hindi niya sigurado kung ganoon lang talaga kababa ang standard ng babae o sadyang magaling lang talaga siya nang hindi sinasadya. Alam niya na hindi na ibigay ang best dahil ramdam niya na may kulang. Pakiramdam pa nga niya sa huli ay malaki ang pagkainis niya sa sarili. Maganda naman ang babaeng kasama niya. But her beauty was not enough to satisfy him in bed. Kahit tila perpekto ang babae, sa pagresponde at sa ganda ng katawan, parang malaki pa rin ang kulang. Hindi itong hinahanap niya, hindi ang babae ang kailangan niya. Gusto niyang mapamura dahil sa ginawa at iniisip. 2 days ago, umuwi si Blake sa Pilipinas galing sa Italy kung saan siya nakabase. Basta naisipan na lang niya na isipang umuwi sa Pilipinas kung saan siya nagmula.
Bilang isang pintor, hawak niya ang oras, kaya magagawa niya ang lahat ng gustuhin. Kung gusto niya magbakasyon kahit may trabaho, ay magagawa niya. Pero hindi niya ugaling pagsabayin ang leisure at ang trabaho. Kapag nagtatrabaho, gusto niya ay nakafocus lang siya sa ginagawa. Ayaw niya ang distraction. Maraming mga araw na nagkukulong lang siya sa kwarto tuwing nagpipinta. Hindi niya gustong lumabas at maistorbo, lalo na tuwing dinadalaw siya ng husto ng inspiration. Pero dahil ngayon ay isa sa mabibilang na araw kung kailan hindi siya dinadalaw niyon, kailangan niyang humanap ng inspirasyon. Sa paghahanap ng inspirasyon, naisip niyang Pilipinas. Meron siyang malaking trabaho, kailangan niyang maipinta ng isang magandang larawan sa paglubog ng araw at makikita sa bansang sinilangan at naisip niyang pumunta roon. Isama pa na ilang buwan na rin mula na hindi siya nakakapunta sa Pilipinas, gusto niyang bumisita. Kahapon ay nagpunta na siya sa Manila Bay para tignan ang tanawing gusto niya magkaroon ng inspirasyon sa proyektong gagawin. Sandaling na-inspire siya at nakapagpinta ng ilang oras sa gabi hanggang sa hinila siya sa katawan para matulog. Sa pagising ay nakapagpatuloy pa rin naman siya, pero bandang 4:15 ng hapon ay tila nawalan siya ng gana. Mukhang nilisan siya ng inspirasyon, kaya minabuti niyang bumalik uli sa seaside sa Manila Bay na may makikita na napakagandang sunset. Pero sa pagbalik, lalong nawala ang sarili sa konsentrasyon na baling iyon sa iba. Sa isang babae, kilala si Blake bilang seryosong lalaki. Madalas ay nilalarawan din niya ng mga kaibigan bilang walang emosyon, burusko at masyadong matigas. Hindi naman niya itinatanggi iyon, pero hindi ibig sabihin niyon ay hindi siya ang tipo ng lalaki na hindi naaakit. Normal pa rin siyang lalaki. Marami-rami na rin siyang babae na dinala sa kama, kagaya ng babae ngayon. Kapag lumalabas, hindi minsan naka-attract siya ng atensyon. Ngayon ngang gabi, ginusto niyang lumabas para ilabas ang kakaibang init na nararamdaman dahil sa nakita ng babae sa seaside na nakapagpagulo ng matindi sa kanya. Nagpunta siya sa bar, nilunod ang sarili sa pag-inom, at nang lumapit ang isang babae na may kasamang interes ay pinatulan niya ito. Nagpunta sila sa hotel, pero kahit ganoon, hindi rin para wala sa isip ni Blake ang babae sa seaside. Pinilit niya na ibaling ang nararamdaman sa babaeng kasama. Pero sa halip na masiyahan at makontento, nainis pa siya sa sarili. Ngayon, alam mo na hindi. Hindi si Blake ang klase ng lalaki na gusto mag-ingat sa mga sinasabi, lalo na sa mga babae. Hindi rin siya ang klase ng lalaki na mahilig magsalita at makipagkwentuhan. Madalas sa tahimik lang siya. Pero kapag nagsalita, madalas ay tumitiklop ang lahat. Masyado siyang prangka at suplado. Ilang tao na nagsabi sa kanya niyon, pero wala siyang pakialam. Akma maglalakad na siya palabas ng hotel ng pintuan ng babae nila na magsalita ulit nito. Ganoon na lang ba talaga iyon? Hindi ako makapaniwala. Hindi ko man lang nalaman ang pangalan mo. Umisi si Blake. Naalala niyang palaging ganoon ang reklamo ng mga babae kapag nililisan na niya ang buhay ng mga ito. Isang kasiyahan naman niya iyon. Kahit kanino ay hindi niya gusto magpakilala sa iba. Mananatiling misteryoso sa karamihan si Blake Artilla, ang masasabing isa sa mga pinakasikat at pinakamatagumpay na pintor sa buong mundo. Sikat siya sa pangalan, pero hindi ang mukha niya. Kilala siya bilang misteryosong pintor at ang misteryoso rin ng international billionaire. Hindi kasi kagaya ng mga naging kaibigan sa childcare na sina Nimbus, Alaric, Easton Jonas at Riker. Hindi siya sumama sa mga photoshoots kapag gusto silang i-feature sa article. Gusto niya ng privacy at masyado niya pinahahalagahan iyon. Ayaw niya na kapag ginugusto pumunta sa isang lugar, ipinagkakaguluhan siya kagaya ng mga kaibigan. Madalas tuloy, ikinakailangan pa ng mga ito ng sariling bodyguard para protektahan ng mga sarili. Dahil sikat, lalo na sa klase ng kasikatan pa na mayroon sila, kailangan mag-ingat ng mga kaibigan. They were billionaires. Silang 6 na magkakaibigan, ang may-ari ng pinakamalaki at pinakamatagumpay na kumpanya sa buong mundo, ang Childcare Group of Companies o CCG. Dahil doon, prone sila sa panganib. Pero dahil hindi kilala ang mukha ni Blake, bukod sa kanyang pangalan, hindi siya ganoon. Iniiwasan niya na makipagkilala sa iba, o kung ginagawa man sa iba, ibang sinasabi niyang pangalan. Ayaw niya manganib ang kanyang privacy. Isa siyang artist. Aminado siya sa sarili na malaki ang topak niya.
Marami siyang mga weird na gawain, kagaya ng ngalan ng ginawa niya ng hapon na iyon. Dahil sa biglang kawalan ng inspirasyon, nagmadali siya na magpunta sa Manila Bay para lang makuha ulit iyon. Hindi na siya nag-abala na ayusin ang sarili para lang masilayan ang dinarayong sunset. Nagpahiwatig siya sa driver na normal painting attire, white shirt and overalls. Suot din niya ang kanyang artist hat. Nakasanayan niya na magsuot ng ganoon dahil iyon ang palagi sinusuot ng taong nag-ampon sa kanya. Dahil gusto ng matandang lalaki na maging katulad siya nito, sinanay siya na ganoon palagi ang suotin. Maayos naman kung titignan iyon, pero dahil na rin sa ginagawa, ramdam niya na may ilan pang talsik na pintura sa damit, hindi na inabala pa ni Blake ang sarili na pansinin ang mga sumunod na sinabi ng babaeng nakatalik. Hindi na importante sa kanya kung ano pang sasabihin nito. Isa lamang ito sa mga babaeng dadating at aalis sa kanyang buhay, ni hindi nga siya nasatisfy sa kanilang gabi at sa kanilang ginawa. Hindi ito importante sa kanya. Hindi ito hinahanap niya. Hanggang sa makauwi, sa mga nangyari pa rin sa biglang pagpunta sa Manila Bay ang isip ni Blake. Hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang babaeng kanyang nakita. Kakaiba ito. Ilang minuto rin niyang pinagmasdan ng babae habang tinutulungan at nakikipagkwentuhan nito sa mga pulubi na nagkalat sa lugar. Para siyang kakaiba sa lahat. May malambot na puso. Kakaibang kakaiba sa kanya. Pero kahit ganoon, nagustuhan ni Blake ang nakitang ginawa ng babae. After all, isa lang din siya sa mga kabataan na may mahirap na pinagdaanan. Kaya niyang makita ang sarili sa mga pulubi na iyon. Kaya ang gawa ng isang magandang babae magiging isang malaking bagay para sa kanya. Pero hindi lang iyon na nagustuhan niya. Mas nakuha ng babae ang atensyon niya dahil sa itsura nito. Napakaganda nito sa suot ng red velvet dress. Tila out of place ito sa seaside dahil na rin sa itsura. Iniisip ni Blake na baka iyon ang dahilan kung bakit naagaw nito na matinding atensyon niya. Kakaiba kasi ang suot ng babae. Para itong artista na galing sa isang photoshoot para sa isang sexy magazine. At dahil doon, nagustuhan niya ito. Napakabilis at masyado siya nawiwirtuhan sa kanyang nararamdaman. Pero dahil kilala na rin ni Blake ang sarili, hindi na niya gaanong ipinagtaka iyon. Masyadong kakaiba ang nangyari sa kanya noong mga oras na iyon habang tinitignan niya ang magandang babae. May nararamdaman siya na hindi niya maipaliwanag. Tila hindi lang iyon simpleng pagnanasa. Tila may kakaiba. May nararamdaman siya pero hindi niya gustong isipin kung ano iyon. Nahihirapan siya ipaliwanag. Pero kahit ganoon, hindi gusto ni Blake na siya ang unang lumapit sa babae. Hindi niya gawain iyon. And when nakita niya ang disgusto sa mukha nito, dahilan para lumayo ito sa kanya. And just like that, he lost the girl. But still, she haunted him. Ano bang mayroon sa babaeng iyon? May boyfriend ka na ba? Sandaling natigilan si Arya nang marinig ang tanong ng baklang interviewer. Naalala niya bigla ang payo ng isa sa mga kaibigan na kapwa modelo. Kapag daw sumasagot sa mga tanong, dapat daw ay mala showbiz din ang sagot. Ituring daw nila na celebrity ang sarili kahit na hindi naman sila ganoon kasikat. Binigyan ng misteryosong ngiti ni Arya ang interviewer. Sabihin na nating mayroong isang tao na espesyal sa buhay ko. Tumangutango ang baklang interviewer. Showbiz kung showbiz talaga ha? Komento nito. Nasa mundo rin ba siya ng showbiz? I'm curious. Kahit hindi ka pa ganoong kasikat at struggling pa lang kung maituturing, meron kang sariling ganda at gusto kita. Nararamdaman ko na may future ka. At alam naman natin dito sa showbiz, madalas ay dinadala ng kung sino man na boyfriend ng isang modelo ang mga struggling o aspiring models na girlfriend nila. It can always be the other way around. Mandaming pangyayari na ang isang modelo ay pumapatol sa mga sikat para makilala. Ano sa palagay mo ang ganyang strategies, Miss Ramirez? Sandaling natulala si Arya sa sinabi ng interviewer dahil isa lang na pagkukunwari ang tungkol sa pagkakaroon ng special someone sa buhay. Hindi siya nakapaghanda na maari magtanong pa pala ito ng husto. Isama pa na hindi niya masasabing kailangan pang paghandaan ng interviewer. After all, isa lang iyong interview tungkol sa mga struggling at aspiring models sa Pilipinas. Sa isang tabloid lang din mapapublish iyon. Maaring tulong sa karir niya dahil kahit paano ay ma-expose siya. Pero dahil hindi iyon ganoon kalaki,
Hindi na lang din iyon pinaghandaan ng mabuti ni Arya. Binigyan lang siya ng ilang tips ng isa sa mga kaibigang model kaya niya nagagawang sumagot kagaya ng isang celebrity. Pero hindi niya nagustuhan ang huling tanong ng interviewer. Oo, nahihirapan na siya at tila nawawala ng pag-asa na balang araw ay darating na sa buhay niya ang matagal nang hinihintay na break. Pero hindi niya gustong gumamit ng isang tao para lang sumikat. Alam niya ang tama at mali. Kahit nakapagsinungaling na siya sa interviewer, inilabas niya ang totoong saloobin. Kung sikat man siya, hindi ko gustong gamitin siya bilang daan ko para sa pagsikat ko. It's my journey. Sabi nga nila, hindi naman pwedeng sa elevator kaagad ako dumaan. Kailangan ding umakyat sa hagdan para makuha ang tagumpay. Mas gugustuhin ko ang ganoon kaysa ang gamitin siya para sa pagsikat ko. Oh, showbiz pa rin ang sagot mo. So ano nga? Is he showbiz or not showbiz? Ano bang itsura niya? Anong trabaho? May plano na ba kayo magpakasal? Anong pakiramdam niya sa trabaho mo ngayon? Tila, nagiging personal na ang mga tanong. Pero ipinagsawalang bahala na lang ni Arya ang mga iyon. After all, mismo ang interviewer ay nagsabi na gusto siya nito. Mukha itong may malaki interes sa kanya. Kaya siguro nagiging ganoon ang mga tanong ay para na lang din sa sarili nito. Makakatulong din naman iyon sa kanya. Nag-isip na lang si Arya nang maaring isagot sa ginawang kasinungalingan. Pero matagal bago siya nakapag-isip. Sa edad niya, wala pa siya nakakarelasyon. May mga ilan-ilan na nanliligaw. Pero dahil mas gustong i-focus ang pansin sa career, hindi niya pinapansin ang mga ito. Isama pa, wala pa rin naman nakakapagpaiba ng tibok ng puso niya. Maliban sa lalaking iyon. Sa kabila ng masamang karanasan ni Arya sa lalaki, hindi rin niya maitatanggi na nagustuhan niya ito. At nang maisip ito, ay iyon na lang isinagot dahil hindi rin siya ganoong kahanda. Well, he is an Italian, wika niya. Kamukha kasi na lalaki na isip ang isa sa mga kaklase niya noong high school na may lahing Italiano. Pareho kasing light blue ang mga mata nito. And the painter, dugtong niya nang maalala ang maaring trabaho ng lalaki dahil na rin sa suot ng una niya itong makita. Kumunot ang noo ng interviewer pero hindi na ito muli nagsalita. Hindi na rin nagkusisa. Nagsulat na lang sa notebook at nang matapos ay matamang tinitigan siya. Gusto na rin mapakunot noon ni Arya dahil naramdamang parang may inag-iba yata sa interviewer pagkatapos marinig ang sagot niya. Pero bago pa siya makapagsalita ay nagpaalam na ito. Hindi na lang niya inintindi ang kakaibang iginawi nito dahil para sa kanya wala siya nasabing masama sa paglalarawan sa lalaki. Isang figment of her imagination lang din ang someone special na nade-describe niya. Pero napansin niya na mukhang doon nagsimula mag-iba ang kilo sa interviewer matapos sasabihin iyon. At sa nangyari, parang bigla yata siyang kinabahan. Nagising si Arya sa masayang tawa ng manager ng ad agency kung saan siya nakakontrata. May bago raw siyang project. Kakaibang boses na manager ng agency na tawagan siya. Tila excited na excited ito. Dahil doon ay naging excited din siya. Umaasa siya na baka dumating ng swerte niya. Dumating siya sa opisina at halos lahat ay nakangiti sa kanya. Kahit ang mga dating empleyado na dinadaan-daanan lang siya ay binati pa siya ngayon. Hindi man congratulations para magkaroon siya ng hint na mukha nga dumating ng hinihintay na swerte ay masaya na rin siya. At least ngayong araw, pakiramdam niya ay respetado siya ng mga tao. Isa iyon sa hindi nagugustuhan ni Arya sa trabaho niya. Ang tingin pa rin kasi sa kanya ng mga tao ay mababa kaya hindi madalas bigyan ng mga ito ng ganoong klase na pagbate. Hindi kagaya ng ilang kasamahang modelo roon na sikat na, kaya hindi niya maramdaman na respetado siya. Hanggang ngayon, gusto ni Arya na aliwin ang sarili sa ginagawa ng mga tao sa paligid sa kabila ng pagtataka. Nang dumating siya sa mismong opisina ng manager, ay naging maganda rin ang pagbati nito sa kanya. Ah, finally, our star has arrived. Nakangiting wika ni Miss Mocha, ang manager ng ad agency. Sinalubong siya ng manager at niyakap. Nasa opisina nito ang bakang stage director ng agency. Sandaling napakunot noo si Arya sa sinabi at ginawa ni Miss Mocha pero napangiti rin. Star? Kailan pa ako naging star? Gusto niyang maibulalas.
pero inaliw na lang niya ang sarili sa natatamasa ngayon. She felt overwhelmed. Baka nga ito ng lucky day ko. Ito na ang big break ko. Ma'am, thank you. So ano pong dahilan kung bakit niyo ako pinapunta dito? Nang tawagan siya ni Miss Mocha kanina, sinabi nitong sa opisina na lang niya kakausapin. Nagniningning ang mga mata ni Miss Mocha. May ibinigay itong dyaryo sa kanya. Bakit hindi mo naman sinabi sa amin, Arya? E di sana, matagal ka nang sumikat. Nakakunot noong kinuha ni Arya ang dyaryo. Naisip niya, baka iyon ang article na ginawa ng baklang interview sa kanya kanahapon. Tama naman ang naisip niya, pero hindi ang mga nakalagay roon. What? Nanlaki ang mga mata niya nang mabasa ang nilalaman ng artikulo sa dyaryo. Muntik na rin niya maihampas iyon. Hindi iyon ang inaasahan niya na mababasa sa article. Surely, ang nag-interview niyon sa kanya ay magaling talaga na writer. Dahil magaling ito makasulat ng hindi makatotohanang balita. Bakit mo ba nililihim-lihim pa na boyfriend mo ang misteryosong sikat na pintor na iyon? Marami sa amin ang gustong makilala siya. Ni hindi nga siya nagpapakita ng personal sa mga tao. Napakagatlabi si Arya. Actually, Blake Artilla is a very private person. Pero ngayon, masasabi natin hindi na. Dahil nagawa mong sabihin sa isang interview na boyfriend mo siya. How nice! Sigurado magiging eye candy ka ng mga tao. At dahil dyan, ibibigay namin ang malalaking pending project na agency sa'yo. All major roles, you'll have your big break. Nanlaki ang mga mata ni Arya. Mula sa pag-aalinlangan dahil sa maling balita, nilukob naman siya ng matinding kasiyahan. Sandaling nawala sa isip niya na magpaliwanag. Talaga po? You'll be the agency superstar. Sisikat ka na. Excited na wika naman ng baklang stage director. Sinabi nito ang mga posibleng proyekto na ibibigay sa kanya dahil sa naging balita tungkol sa kanya. Masyado siyang na-overwhelmed. Halos tango lang siya ng tango habang sinasabi ng direktor kung ano magiging posibleng proyekto niya. Nasabik siya sa ideya. Iyon ang katuparan ng pangarap niya. Inisip ni Arya ang maaaring mangyari sa buhay niya. Magiging maayos ang buhay nila. Makakabili siya ng magandang bahay. Matutulungan niya ng husto si Nanay Nelly. At maaaring mabigyan pa ito ng hustong pag-aalaga kapag naging mayaman siya. At ang mga bata, ang advocacy niya na makatulong sa mga ulila ay lalo pa niya magagawa na matagumpay. Ang saya-saya niya. Thank you so much po. Hindi ko mapigil ang saya aking nararamdaman. Heto na katuparan ng mga pangarap ko. Wika niya nang matapos sa pag-uusap. Alam ko, Iha, ikaw naman kasi, kung sinabi mo lang agad na ang Italianong pintor pala ni iyon ang boyfriend mo, edi sana matagal ka na naming inalok na magandang role dito sa agency. Italianong pintor? Sa sinabi ni Miss Mocha ay bumalik uli si Arya sa realidad. Naalala niya ang nabasang maling isinulat ng interview sa kanya. Dahil sa pagkukwento ng fictional boyfriend, inakala nito na ikinukwento niya ay si Blake Artilla. Hindi naman niya tuloy ang sinabi na ganoon, pero inassume ng interviewer na base sa mga kwento niya, iyon ang lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa iyon na nag-interview sa kanya. Pero kung ano pa man ang dahilan, isa lang iyong malaking pagkakamali. Ni hindi kilala ni Arya si Blake Artilla. Naririnig nga niya ang grupong kinabibilangan nito. Pero hindi naman siya ang tipo ng babaeng mahilig sa mga sikat, kaya hindi niya binigyan pansin ng mga ito. Dahil doon, hindi niya akala na maaring may pagkakahawig pala ang paglalarawan niya sa fictional boyfriend at nung kung sino mang Blake na iyon. Nagulat siya sa mga pangyayari. Pero sa kabilang banda, may isang bahagi ng puso ni Arya na nagustuhan ang nangyari. Isa man na malaking pagkakamali iyon ay naging maganda ang dulot niyon sa kanya. Nirespeto siya ng mga katrabaho at ngayon mabibigyan na siya ng malaking proyekto. 2 pangarap ang natupad dahil sa maling impormasyon na iyon. Blake Artilla, may romantic affair pala kayo. Hindi ka naman nagsasabi. But well, kilala na namin si Blake. Siya ang miyembro ng kilalang grupo ng world-class billionaires na kahit kailan ay hindi nagpapakita sa madla. Masyado masikreto, kaya siguro ginusto mo rin na isekretong lahat. Napakagatlabi si Arya. Gusto niyang itama ang lahat ng pagkakamali. Alam niya na mali, pero nakakatukso ang sarap na tinatamasa niya. Pagkatapos sa 7 taon, ngayon lang niya naramdaman ang ganitong klase ng sarap.
Tila ba sabik na sabik sa kanya mga tao, napaka-importante at espesyal niya. She was more than overwhelmed. Bahala na nga, naisip niya. Minsan, mabuti na rin ang paminsan-minsang white lies and full innocent pranks. Dahil sa tagumpay na tinamasa, naisip ni Arya na pumunta sa seaside para bisitahin ang magkakapatid na Mira, Joey at Hannah. Gusto niyang ibahagi sa magkakapatid ang nangyari ngayong araw. Hindi siya nagdala ng pagkain dahil ang balak niya ay angyayain mismo ang mga ito sa isang fast food restaurant para doon i-treat. Pero sa kasamaang palad, hindi niya nakita ang magkakapatid sa seaside. Napaupo siya sa isang tabi. Excited pa man din siya. Masaya siya at alam niya magiging masaya rin ang tatlo sa ibabalita, kaya naisip niya na hintayin na lang ang mga ito. Baka may pinuntahan lang ang magkakapatid sa oras na iyon at babalik din sa lugar maya-maya. Inaliw na lang ni Arya ang sarili sa panonood ng magagandang sunset. Nagustuhan niya iyon. Naalala niya na palagi siya nalulungkot tuwing nakikita iyon noon. Paano kasi ipinaaalala sa kanya ng sunset na patapos ng araw. Panibagong araw na naman. Naaasa siya. At hindi na naman matutupad. Madalas panibagong araw ay iniiwasan niyang panoorin iyon kapag napapatambay sa seaside para puntahan ang magkakapatid. Pero hindi na sa pagkakataong iyon. Natupad na ang ilan sa mga pangarap niya. Sisikat na siya. Napakasaya niya. Ngayon ay hindi na siya nalulungkot dahil sa pagtatapos ng araw. Alam niya unti-unti na may sasakatuparan ang pangarap. Bago siya umalis ng agency, ay pinapirma siya ng mga ito ng kontrata sa endorsement ng shampoo. Hindi man nangunguna, ay kilalang shampoo na iyon, kaya lalo naging buo ang araw ni Arya. Siya rin ang main role sa commercial, pero habang inaaliw ang sarili, may isang bulto ng katawan ang humarang sa magandang scenery. Napakunot ang noo niya dahil hindi lang iyong basta humarang na daan. Matagal ito nakaharap sa kanya habang nakaupo siya sa isa sa mga benches. Itinaas niya ang tingin para makita kung sino ang taong iyon at nagsalubong ang kanilang mga mata. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ni Arya nang makita ang pamilyar na mukha ng lalaki. Ang pinagkuhanan ko ng image ng fictional boyfriend ko. Yun ang pumasok sa isip ni Arya sa halip na alalahanin ang tungkol sa hindi magandang ginawa nito noong unang beses na magkita sila sa lugar. Kagaya nung una, hindi nagsalita ang lalaki. Nilapitan lang siya at matamang tinitigan. Dahil nagsalubong niya ang light blue na mga mata nito, nabasa niya agad ang emosyon ng mga iyon. Mukhang galit ito habang nakatingin sa kanya. Bahagi nagtaka si Arya. Bakit naman ito magagalit sa kanya? Nagulat siya sa pagdating at paglapit ng lalaki sa kanya. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi rin niya inaasahan na sa pangalawang pagkakataon, sa kabila na hindi na gustong ugali nito, nang unang makita ay may kakaiba na naman naging tibok ang puso niya. Sa halip na matakot at kabahan ay may kasarapan na siyang nararamdaman mula roon. Pero ayaw niya magpaka-apekto sa kakaibang ginagawin ng puso. Tinaasan niya ng isang kilay ang lalaki. Anong problema mo? Gumalaw ang ulo at nagtaas din ng isang kilay. Anong problema ko? Ikaw ang problema. Sa mga lalaki, miss. Kumunot ang noo niya. Problema? Ako ang may problema? Samantalang ikaw ito lumapit sa akin at hinaharangan ng view ng sunset sa harap ko. Napansin niya na kumuyom ang kamay ng lalaki. Hindi niya talaga ito maintindihan. Bakit mukhang galit ang lalaki sa kanya? Pagkatapos ng unang pagtatagpo nila sa seaside, ay ngayon na lang sila muli nagkita nito. Wala siyang masasabi na gawang masama para umasal ang lalaki ng ganoon sa kanya. Maliban na lang sa pagkuha niya ng inspirasyon tungkol sa imahe ng fictional boyfriend na ginamit sa interview. Hindi naman ito alam iyon, kaya bakit magre-react ang lalaki ng ganoon? Hindi kita maintindihan, mister. Bakit ikaw pang galit sa akin? Samantalang ikaw itong tumingin sa akin na nakakadiri ng kung ganoon ay naalala mo ko. Putol na lalaki sa sinabi niya. Ngayon ay mukha nasiyahan na ito. Medyo nawala ng galit na nakita niya sa mga mata nito. Paanong hindi? You are disgusting. Para kang ikaw ay may kasalanan. Hindi dapat ganyan ang hitsura mo sa pampublikong lugar. Alam ni Arya iyon. Kahit siya rin ay hindi nagustuhan ang suot noon, pero kailangan. Nakalimutan kasi niya na magdala ng pamalit, kaya napilitan na lang siya na magpunta sa lugar na iyon ang ganoon ang hitsura. Somehow, sinisisi niya ang sarili
kung bakit nabastos siya. May kasalanan din siya, pero mas sinisisi niya ang lalaking ito. Isang free country ang Pilipinas. Walang masama kung magsuot ako ng sexy in public, katwiran niya. Kahit na, ang katawang ganyan, hindi dapat idinidisplay. Tumaas ang isang kilay ni Arya. Sino ba lalaking ito? Bakit tila ang laki ng pakialam sa kanya? Isa pa, bakit magaling yata itong mag-Ingles? Whatever, kung sino ka man, hindi ka na rin dapat nakikialam. Hindi kita kilala. Sandaling kumunot ang noo ng lalaki. Pero maya-maya ay tumangutango. Hindi mo ako kilala. Interesting. Tumaas uli ang isang kilay niya. Bakit? Sikat ka ba? Matama niyan tiningnan ang lalaki. Nakaramdam ulit siya ng kung ano sa puso, pero pinilit na huwag pansinin iyon. Hindi pamilyar sa kanya ang lalaki. Mukhang hindi rin ito sikat base sa ayos. Hindi kagaya ng una ay hindi na mukhang pintor ang lalaki. Kaswala ang suot nito. Isang simpleng collared shirt at pantalon. Nakatsinelas lang din. Masyadong ordinaryo ang get-up ng lalaki. Dahil doon, hindi niya masasabing sosyal o mayaman, kaya nakakapagtaka ang kinikilos nito sa kanya. Hindi sinagot ng lalaki ang tanong niya. Dumilim ulit ang mukha nito. Nakita kong article tungkol sa iyo sa dyaryo. Bahagya'y napakunot noon si Arya. Ganoon na ba talaga siya kasikat para makilala na estranghero dahil sa article na iyon? Tumingin siya sa paligid. Wala siya nakikita nakatingin sa kanya. Hindi naman siya pinagkakaguluhan. Kung sikat talaga siyang maituturing, sana ay may nakikita man lang siya na curious na nakatingin sa kanya. Pero wala. Hindi rin inaasahan ni Arya na pagkaguluhan siya. Oo, naisama siya sa isang article at may larawan siya roon. Pero hanggang article lang iyon, hindi pa iyon sa TV. Isa pa, napaka-ordinaryo ng hitsura niya ngayon kaysa sa hitsura sa picture kung saan maganda ang pagkaka-makeup sa kanya. Mahirap pa na ma-distinguish, kaya ayos lang na maglalabas sa publiko ng hindi pinagkakaguluhan. Iniisip din niya na hindi ganoon ka-celebrity ang Blake Artela na iyon. Member lang ito ng isang sikat na grupo ng mayayaman pero hindi isang artista para pagkaguluhan na lang talaga ang buhay. Pero dahil mayaman ang lalaki at nanakabit ang pangalan sa pinakamatagumpay na kumpanya sa buong mundo, asang-asa ang mga tauhan sa ad agency na mas mapapansin ang agency dahil na rin sa kanya. After all, nabubuhay ang ad agency sa iba't ibang negosyo na gusto magpa-advertise. Iyon ba ang dahilan kung bakit nalapitan mo ko? Dahil nakita mo ko sa dyaryo? Then dahil ba doon kaya ka nag-interesado sa akin? Matagal-tagal bago nag-react ang lalaki. Pero maya-maya ay tumango. Well, salamat kung ganoon. Mahilig ka pala na magbasa ng tabloid. Weird. Bahagya pa na pangiwi si Arya. Turn off sa kanya ang nalaman. Mahilig ang lalaki sa showbiz. Hindi ba? At bading lang ang mahilig sa ganoon? Gusto niyang pangilabutan sa iniisip. Malaking sayang ang lalaki. Sayang din sa kanya. Gusto pa naman niya ito. Gusto niyang sapukin ang ulo. Pakiramdam niya ay naloko siya. Kumunot ang noo ng lalaki, saka tiningnan siya. Anong weird doon? Nang una kitang makita, you look serious, mysterious. Parang wala sa mukha mo magbabasa ng tabloid. At anong nakita mo sa akin? Pag-uusisa pa nito. Nagkibit-balikat siya dahil nangihinayang at nawala na rin ang gana dahil sa pag-amin ng lalaki. Sinabi niyang iniisip, akala ko, isa ka lang simpleng lalaki. Weird din pala kasi kakaibang suot mo. May pintura pa nga damit mo. Inakala ko na isa kang pintor. Pintor nga ako, pag-amin nito. At iyon talaga ang dahilan kung bakit kita nilapitan. Ha? Bahagya naguluhan at nalungkot. Oo, nanghihinayang siya. At tila nawala ng gana dahil sa bigla naisip na totoong estado ng lalaki. Pero anang maisip na hindi rin pala siya nito nilapitan dahil maaaring nakagusto ito sa kanya, kagaya na lang na nararamdaman niya na una sila nagkita ay nagkaroon iyon ng malaking epekto sa kanya. Anong ibig mong sabihin? I want you to be my next project, my next subject. I want you to be my model. Walang gato na sabi nito. Huli ka. Bahagya pang napapitlag si Blake ng malakas na sumigaw ang kaibigan ni si Riker. Naramdaman niya ang hawak nito sa balikat niya. Senyales lang na nasa malapit na ito. Kaya bago pa siya naging alerto para itagong ginagawa, nasilip na agad iyon ng isa sa pinakamaloko niyang kaibigan.
Kasalukuyan na nasa clubhouse, si Blake, naroroon siya sa private area ng pagmamayari ng grupo nila. Dahil wala naman silang usapan na magkikita-kita magkakaibigan, naisip niya na walang iistorbo kung nandoon siya. Kaya nagiging feel free siya na magtago sa isa sa mga kwarto at minabuting sa garden ng private area ni Gwen ang ginagawa. Damn it! Huwag ka nga manggulat! Sinubukan niyang isara ang screen ng laptop para hindi na tuluyang makita ni Riker ang ginagawa. Pero nanatiling makulit ang kaibigan. Pinigilan nito ang ginagawa niya para lokohin siya. At huwag ka rin mang stalk na babae. Ingisi-ngisi ito pagkatapos magkaroon ng hinala sa ginagawa niya. But she's beautiful. Shut up, Riker. Lahat naman ng babae maganda para sa'yo. May pagkababaerong kaibigan ni Blake, kaya hindi niya nagustuhan na sinabihan nito ng ganoon si Arya. Hindi niya gusto may nagkakagusto sa babae, lalo na ang isa pa sa mga kaibigan. Pakiramdam niya ay mapapaawi siya. Kumunot ang noo ni Riker. Tumaas ang isang kilay at maya-maya ay napangisi. Hindi rin nagustuhan ni Blake ang ngisi na ibinigay nito. Bakit mukhang galit ka? That's something serious. Girlfriend mo ba ang babaeng ito? Kailan mo siya ipapakilala sa amin? Si Blake naman ang bahagya naguluhan sa sinabi nito. Kumunot ang noo niya. Hindi kilala ni Riker ang babae? Hindi pa nito alam ang balita? Kung ganoon, ipinapaliwanag niyon kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kinukulit ng mga kaibigan. Maraming taon nang lumipas, pero hanggang ngayon ay in touch pa rin si Blake sa mga kaibigan. Kahit naging mahigpit sa kanya ang nag-ampon na si Mr. Mateo Artela, pagdating sa mga kaibigan niya ay hindi ito ganoon. Basta hindi niya pababayaan ang trabaho ay hindi naman nagrereklamo matandang lalaki. Sa pananatili ni Blake kay Mateo ay mas nahasa pang talento niya. Hindi niya masasabi nagkaroon siya ng maraming masayang oras na masaya ito dahil hindi na rin kakaibang ugali nito. Mahigpit si Mateo sa kanya. Ang gusto nito ay palagi lang na nakafocus ang atensyon niya sa pagpipinta. Kahit ngayong malaki na siya, ay gusto pa rin itong kontrolin ang buhay niya. Parang mas naging determinado pa nga ito. Paano kasi ay matanda na si Mateo. Kaya kakaunti na ang nagagawa mga paintings. Halos hindi na ito kumikita. Madalas ay sa kanya na lang nakaasa si Mateo. Ang pagme-maintain ng palazzo nito ay €1,000 na ang halaga. Marami itong employed na tauhan na si Blake na rin ang nagpapasweldo. At dahil mabisyo ang nagampon sa kanya, malaki ang gastos sa matandang lalaki sa pang-araw-araw kahit na kumikita ng malaki ang isa lang sa mga obra nito. Mahilig ito magkasino at gumamit na ilan na rin sa mga ipinagbabawal na gamot. At ang pinakamatindi, hilig din ni Mateo na mambabae. Matikas pa rin si Mateo Artela kahit na senior citizen na ang maituturing. 61 years old na ito, matanda na at medyo hirap na rin na makapagtrabaho. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito inaalis ang bisyo sa buhay. Kaya kahit paminsan-minsan ay nakakapagpinta pa rin. Madalas ngayon ay siya nang sumusuporta sa matandang lalaki. Wala namang kaso kay Blake ang pagsuporta sa nag-ampon. Kahit masasabing hindi ito naging magandang ehemplo sa kanya, malaki pa rin ang utang na loob niya rito. Dahil kay Mateo, mas nahasa pa ang galing niya sa pagpipinta. Madalas man siya na napapabayaan sa pang-emosyonal na aspeto, binabaliwala lang niya iyon. Sa simula pa lang naman, ipinaliwanag na ni Mateo na wala na talaga siya makukuha rito pagdating doon. Financially, hindi siya nito pinabayaan. Legally, ay inampon din siya ng matandang lalaki. Ibinigay pa sa kanya ang pangalan. Isa si Blake sa mga tinitingalang pintor, hindi lang sa buong Italy o Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Laman ng malalaking art gallery sa Italy at iba't ibang bansa ang mga painting niya. Marami rin siya naging komisyon o project sa mga painting na pinapagawa ng ilan sa mga pinakamayamang tao sa mundo. Isa na nga roon, ang proyekto niya ngayon na pagpinta ng iba't ibang painting na magagandang sunset na ayon sa personal assistant ay pinagagawa raw ng may-ari ng pinakamalaking advertising agency sa New York. Sa edad ni Blake na 34, napakalaki na ng tinamasa niyang tagumpay. Maari nga na tumigil na siya sa pagpinta dahil na rin sa laki na kinita. Kaya na niya mabuhay na masagana sa pera lang na iyon habang buhay. Pero hindi yun gusto ni Mateo sa kanya. Ang gusto nito ay magtrabaho pa siya para lalong lumaki ang kita niya. Pumapayag siya sa gusto na kinilalang ama dahil may punto ito.
Kahit malaking kinikita, kung patuloy niyang susuportahan ang nag-ampon sa mga bisyo nito, ay mabilis din iyong mawawala sa kanya. Pero hindi pagpipinta ang masasabing kinabubuhay ni Blake. Malaki rin ang investments niya sa kumpanyang itinayo nila magkakaibigan, ang Child Care Group of Companies o CCG. Hindi man niya personal na hinahawakan iyon, ay malaki ang pera na ibinigay niya para gamitin kapital niyon. He invested in the company. Dahil naging isa iyon sa mga pinakamatagumpay na kumpanya sa buong mundo, hindi lang din basta-basta ang pera na kukuha niya roon. He profited a lot of just by investing money into it. Silang anim na magkakaibigan ay may kanya-kanyang investment sa kumpanya, at nang dahil doon ay kinilala sila sa tawag na world-class billionaires. Hindi ko siya girlfriend, sagot ni Blake. Hinayaan niya si Riker sa gustong gawin dahil nahuli na rin siya nito. Pero gusto rin niya kontrahin ang sinabi niya. Maaari nga pala niya na sabihin girlfriend ang babae dahil nagpapanggap ito na ganoon sa kanya. Hindi kagaya ng akala na nakilala ang babae na si Arya na nalaman ni Blake ang pangalan mula sa balita. Hindi siya mahilig magbasa ng tabloid. Pero dahil sa kalokohang ginawa nito na dinawit pa siya, ay nagawa niya magbasa niyon. Updated ang personal assistant niya sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya. Lalo na at protocol niya na kapag may mga balita na lumabas tungkol sa kanyang masama man o mabuti, ay dapat na ire-report nito agad iyon. Kaya nalaman niya ang kalokohang ginawa ni Arya. Gusto sana kumprontahin ni Blake si Arya. Sa totoo lang, ay pinahanap din niya ito, kaya natuntun agad ng araw din na lumabas ang balita. Kaya lang, kagaya noong una, ay sa seaside din sila pinagtagpo. Nagmukha tuloy naging coincidence lang ang kanilang pagtatagpong muli at hindi sinadya. Tumatak man masyado kay Blake ang unang pagkikita nila ni Arya, hindi niya akalain na susunod nilang pagtatagpo ay ganoon ang mangyayari. Gusto niya makita ulit ang babae, pero hindi sa ganoong paraan. Pero ang babae pa mismo ang gumawa ng paraan, isang paraan na nakakagalit para sa kanya. Gusto niyang alamin kung bakit nagawa iyon ni Arya at kung paano siya nito nakilala. Pero kahit siya ay nagulat din na mukhang hindi naman siya talaga kilala ng babae. Pero paano nagawa ni Arya na gamitin ang pangalan niya? Paano siya nito nakilala? Pero alam ni Blake na magiging mahabang paliwanagan kung sakaling aminin niya ang lahat at kumprontahin si Arya. Habang tinitingnan niya kasi ang babae, mukha itong inosente sa nangyari kahit hindi itinanggi ang tungkol sa pagkakasama sa balita. Naguguluhan siya, pero may isang bahagi na isip niya na parang ayaw na kumprontahin agad si Arya. Mas gusto niya madiskubre ang lahat sa paraang hindi rin ito malalaman na iniimbestigahan niya kung bakit nangyari iyon. Magulo, pero ganoon ang nararamdaman niya. O gusto lang talaga niya magkaroon pa ng panahon para makasama ang babae. The girl haunted him. Hindi ba? At gusto niyang gumawa ng paraan para makita ulit ito dahil doon, binigyan siya ni Arya ng dahilan. Pero kung kumprontahin niya ito agad, baka hanggang ganoon na lang ang pagkakakilala nila sa isa't isa. Surely, may kasalanan si Arya sa kanya. Kinaladkad ng babae ang kanyang pangalan sa putek. Ginulo nito ang privacy niya at nagsabi ng kasinungalingan sa mga tao tungkol sa kanya. Kailangan niya itong parusahan, pero may isang bahagi rin ng puso niya na hindi iyon gustong gawin. Kaya nag-isip siya ng ibang paraan para mapalapit sa babae na hindi nalalaman na ang dahilan ng paglapit ay dahil sa charade na ginawa nito na kasama siya. Eh kung ganoon, sino siya? Bakit tila interesado ka sa kanya? Nanunudyo-pang tanong ni Riker. You're stalking her. Ngayon ko lang yata nalaman na nag-stalk ka ng babae at dapat tayo magpa-party dahil ngayon lang ito nangyari. Tatawagan ko na ba ang grupo? Tigilan mo nga ako, Riker. Hindi ako nagsastalk sa babae. Gusto ko lamang siya maging modelo. Model? So you're painting a portrait? Hindi ba't puro landscapes lang ang madalas sa ginagawa mo? Bakit bigla naman yata nagbagong subject? Sandaling natigilan si Blake, pero nun ka siyang ipapahalata sa kaibigan na nalito siya sa tanong nito. Paano nga ba siya magdadahilan? Hindi siya handa. Alam kasi niya na kaya lang inalok si Arya na maging modelo ay sa pansariling dahilan. Bakit? Masama na ba ngayon na magkaroon ng sudden change of heart? Nahiling ni Blake na sana ay hindi nahalata ng kaibigan ang bahagyang panginginig. Nagkibit-balikat si Riker. If you say so, pero dapat hindi na rin kita inaasar. Malaki ka na, masaya nga iyon, nalalagay ka na sa tahimik.
Baka kapag naging ganoon ay mabawasan ang pagkasuplado mo. It is a good thing. Pero hindi pa rin mapigilan ito na mapatingin sa laptop niya. Pero talagang maganda siya. Totoo bang model ang gusto mong gawin sa kanya? Hindi mo siya girlfriend? Dahil kung itigil mo ng pagiging babaero mo, Riker, she's off limits. Binigyan niya na nababantang tingin ng kaibigan. Itinaas ni Riker ang isang kamay. Okay, fine. She's all yours. Hindi na pinansin ni Blake ang naging mapunuksong tingin ng kaibigan. Iniba na rin ni Riker ang usapan. Pero kahit ganoon, pakiramdam niya ay hindi pa rin nawawala sa isip niya ang babae. Kahit na matagal-tagal na silang naghiwalay, takbo pa rin ito ng takbo sa kanyang isip. Hindi na niya magawa na muli magtrabaho dahil ginugulo siya nito. Dapat ay mainis siya kay Arya. Bilang artist, ang pinakaayaw niya ay ang magkaroon ng distraction sa buhay. Kaya nga sa edad niya ay wala pa siyang masasabi na naging seryosong relasyon. Panay fling lang. But this girl, she was something else. May kakaibang hindi panghalina ito kahit na pamaayos sa pagkikita at pagpapakilala. Sinasakop nito ang isip niya sa paraang kakaiba, nakakatakot, pero masarap. Dahil doon, masasabi rin niya na tama si Riker sa ibinibintang nito sa kanya. Nagre-research siya tungkol sa babae at natagpuan na lang sarili na tinitingnan ng Facebook account nito. Gustong makita ni Blake si Arya. Kahit na tinanggihan siya nito at nahirapan na tanggapin iyon, he still wanted to see her. After all, hindi rin niya masisisi kung bakit nagawang matakot ng babae sa kanya. Hindi siya kilala ni Arya. Ang akala nito ay simple lang siyang pintor na inaalok ito na magmodelo. Nalaman kasi niya na isang aspiring model si Arya pero hindi nito gusto magmodelo para sa kanya. Para sa isang painting na kung sakaling magawa na yung obra maestra ay mas malaki pa ang isisikat nito. Pero sa kabilang dako, may malaking bahagi ng isip ni Blake na ayaw sukuan ng babae. Kailangan niyang mahanap si Arya. Gusto niya itong makasama. Kung hindi man pumayag ang babae sa palusot niya sa pagkuha rito bilang modelo, pues ay gagawa siya ng ibang paraan. Napakalaki ng ngiti ni Arya habang sakay siya ng tricycle papunta sa orphanage na madalas sa dinadalaw. Dahil si tinatamas ang swerte ngayon, mas nagkaroon siya ng urge na lalong tumulong. Namili siya ng grocery at iba pang mailuluto para magpa-feeding program sa orphanage. Hindi iyon ang unang beses na ginawa niya iyon. Pero mas masarap ang pakiramdam niya dahil sa pagkakataong iyon ay alam niya mas mapapasaya ang mga batang naroroon. Marami siyang napamili dahil nabigyan siya ng advance payment para sa malaking commercial na gagawin. Nang makababa ng tricycle, ay nagpatulong siya sa driver na ipasok sa orphanage ang mga pinamili. Nang matapos na magbayad at magpasalamat sa driver, ay napakunot ang noo niya nang out of nowhere ay sumulpot mula sa kung saan ang lalaki na hindi niya inaasahan pero hindi rin naman maalis-alis sa isip. Hey, bati nito, pero kagaya ng dati, ay hindi naman nagawang ngumiti ng lalaki nakita sa seaside. Hey yourself, nakakunot ang noo na wika niya. Anong ginagawa mo dito? Nagtaka si Arya. Tinanggihan niya ang alok ng lalaki na maging model nito. Kahit pangarap na yumaman, mapili pa rin siya sa mga proyektong ibinibigay sa kanya. Hindi siya ganoon kadyaga para mag-post ng matagal para lang sa isang pintor. Hindi rin niya ito gaano kakilala. Ni hindi nga niya alam kung sino ang lalaki at ang kung ano ang pangalan nito. Paano kung niloloko lang pala siya nito na isa itong pintor? Hindi pa naman maganda ang una nilang pagkikita. Binasta siya ng lalaki. Paano kung bastusin din siya nito habang ipinipinta? Kahit na may kakaibang atraksyong nararamdaman, mas pinanaig niya ang sinasabi ng isip. Hindi siya dapat basta-basta nagtitiwala. Ang akala niya ay susuko na ang lalaki. Pagkatapos sa tanggihan nito, hindi rin kasi siya nito tinangkang habulin, pero nagkamali siya. Mukhang hindi ito basta-basta sumusuko. Sinundan pa siya. Kung paano nagawa iyon ng lalaki, ay bahagya niya ikinabahala. Bahagya lang, dahil kahit paano, ay nagustuhan niya na hindi pa rin pala sumusuko ito. Nalungkot din kasi siya na parang sinukuan lang siya nito, na ibig sabihin ay hindi talaga ito ganoon kainteresado sa kanya. Nagkabit-balikat ang lalaki. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Sinabi niya ang dahilan. Tumangutango ito. Tutulungan na kita. Sigurado ka? Nagulat si Arya na gustong tumulong ng lalaki. But on the other hand, ikinatuwa niya iyon.
Sa totoo lang, ay problema nga niya kung sino ang tutulong sa kanya. Si Melvin sana ang kasakasama, pero dahil biglaan naman itong pinapasok ng boss ay hindi nakasamang kaibigan. May mga madre man sa orphanage na handang tumulong ay ramdam niya na mahihirapan din siya. May kaunting games din kasi siyang inihanda para kahit paano ay mapasaya niya ang mga bata at kailangan din niya na makatulong para doon. Subukan mo, anang lalaki na nauna pang pumasok sa kanya. Ito rin ang nag-ayos ng mga gamit. Parang sanay na tumulong ang lalaki. Nang makita rin nito ang mga bata sa orphanage na pinuntahan nila, ay kinumusta nito ang mga ito. Kahit sa mga madre sa orphanage, ay ganun din ang ginawa ng lalaki. Bahagyang ipinagtaka ni Arya ang ginawa ng lalaki. Parang alam na alam kasi nito ang ginagawa ng isang feeding program. Nag-supervise din ito sa ilang activities na pinagawa niya sa mga bata. Nagpag-game siya ay aktibo rin ang lalaki. Pinag-drawing niya ang mga bata at kung sino man ang may pinakamagandang drawing ay bibigyan niya ng prize. Nagbigay siya ng 1 oras para sa pag-drawing ng mga ito. Ang may 3 pinakamagandang drawing na bibigyan niya ang premyo. Nagbantay lang siya habang ang lalaki ay nagra-rounds para tingnan ang mga bata. Naobserbahan niya tuloy lalo ito. Ilang beses nitong pinuna ang mga drawing ng bata. Hindi pa rin ngumingiti ang lalaki. Pero hindi naman ito yung tipo na masungit sa pagpuna na nakikitang mali sa drawing ng mga bata. Sa halip pa nga ay tinuruan nito ang mga bata na lalo pang maayos ang pagguhit. Ang dami niyo pong alam, kuya. Artist po ba kayo? Tanong ng isang bata. Simpleng tumango ang lalaki. Kahit ilang beses din na magpasalamat ang mga bata sa turo na ibinigay ay tila hindi rin nito iyon dinidibdib. He looked so humble. Kahit ilang papuri ang natatanggap mula sa mga bata dahil sa pagtuturo ay tango lang ito ng tango. Pakiramdam tuloy ni Arya ay lumambot ang puso niya habang tinitingnan ang lalaki. Hindi pala ito masama kagaya ng una niyang nakita. May soft spot ang lalaki para sa mga bata. Hindi man niya nakikita na nagbibigay ito ng masayang emosyon. Ang makitang bukal sa loob nito ang pagtulong ay dagdag pogi points para sa kanya. In all fairness naman, Ineng, ang gwapo ng kasama mo ngayon, ha? Boyfriend mo ba siya? Pag-usisa ng isa sa mga madre sa bahay ampunan. Namula si Arya. Tumanggi siya. Naku, sayang naman. Napakagwapong lalaki. Hindi lang marunong ngumiti, pero mukha namang marunong makisama. Mukha ring mabait, ganoon din ang naisip niya. Kagaya ng mga nangyari, hindi niya inaasahan na makikita na ganoon naman pala ang lalaki. Kahit hindi pa naman niya alam ang totoong pangalan nito, dahil sa mga nakita ngayon ay unti-unti na nakuha ng lalaki ang kanyang tiwala. Pumili siya ng 3 pinakamagandang drawing. Halos lahat ng mga iyon ay nabigyan ng personal na instruction ng lalaki. Dahil may awarding, mayroon din na picture taking. Niyaya niya ang lalaki na sumama sa picture taking dahil nakita ang 3 napili ay personal na tinuruan din ito. Tumanggi ang lalaki pero napapayag din sa huli. Mukhang ilang pa ito sa pagpapalarawan pero nang lokohin sila ng mga madre at bata na sila naman ang magpakuha ng larawan ay hinapit pa siya agad ng lalaki. Bahagya nagulat si Arya sa nangyari pero pumayag din. Nang matapos ay tiningnan niya ang lalaki na nakitang tumigin din pala sa kanya pagkatapos. Nakahawak pa rin ang mga kamay nito sa baywang niya at nakahapit pa rin sa kanya. Kahit kailan ay gusto ni Arya na mapalapit sa kahit sinong lalaki. Kahit kay Melvin ay hindi niya gusto magkaroon ng malapit na physical contact gaano man sila ka-close sa isa't isa. Naiintindihan iyon ni Melvin. Madalas talaga ay naiilang siya kapag nagpapalapit sa isang lalaki. Dapat ay maramdaman din niya iyon ngayon. Pero sa halip na lumayo, tila nagustuhan pa niya ang closeness nila ng lalaki. Tumitibok na naman ang kakaibang puso niya at mas malakas pa iyon kaysa noong una sila nagtagpo. Sa pagkakadikit din sa lalaki ay tila may kuryenteng dumali sa kanyang balat. Nakakagulat pero kagaya ng tibok ng puso, iba rin ang pakiramdam. Mas may papaliwanag na masarap iyon kaysa sa nakakatakot. At nang lumayo ang lalaki sa kanya ay bahagya pa siyang nalungkot na natapos na agad ang moment na iyon. Nang matapos ang feeding program at nagpaalam na sila sa mga bata at madre ay hindi pa rin umaalis sa tabi niya si Arya ang lalaki. Nagustuhan niya na sinusundan pa rin siya nito dahil iyon talagang gusto niya. Kailangan niya magpasalamat si lalaki sa pagtulong nito sa kanya. Tutal, mayroon siyang pera para maitreat ito, may natira pa kahit paano.
Pagkababa nila ng tricycle na inupahan ay naramdaman agad niya na hindi naging komportable ang lalaki. Kagaya rin ng hindi nito pagiging komportable sa loob ng tricycle. Paano naman kasi ay dinala niya ito sa bangketa. Huwag mong sabihin na dito ka nakatira, malapit dito. Wika ng lalaki na makababa sila. Kung ganun, okay lang ba sa'yo na ihatid ako sa bahay? Kunot ang noo na tiningnan siya nito. Hindi pa ba obvious sa ginagawa ko? Shucks, ano ba talagang gusto ng lalaking ito sa akin? Tanong ni Arya sa isip. Gusto raw ng lalaki na maging modelo siya. Pero pakiramdam niya, ganoon na ba talaga kapag sinusuyo na maging modelo? Gusto pa na ihatid sa bahay? Nagulat man ay hindi rin niya maiwasang mapangiti. Ha! So determined, pero hindi naman talaga ito ang papunta sa bahay namin. 1 jeep away pa, kaya kita dinala rito para matreat naman kita sa ginawa mong pagtulong sa akin. Treat? Dito sa bangketa? Bahagi ng laki ang mga mata ng lalaki. Oo, kakaunti na lang ang pera ko, kaya pagpasensyahan mo na. Dito na lang tayo sa paboritong isawan ko, ikaw ititreat ha. Sana okay lang sa'yo. Nakakunot ang noo ng lalaki, pero tumango rin. Napansin niya na mukhang hindi ito komportable, pero hindi rin naman ito nagsasalita. Ito bang unang beses mo na kumain sa ganitong lugar? Sandaling natigilan ang lalaki habang kumakain, saka umiling. Talaga? Napapansin ko kasi mukhang kanina ka pa hindi naging komportable. Nung nasa tricycle, dumating tayo sa bangketa. At ngayon naman, nasa isawan tayo. Mukhang hindi ka sanay sa mga gawain pang mahirap. Nagawa ko na mga bagay na ganyan. Isa pa, magaling ka mag-Ingles. Sabihin mo nga sa akin, mayaman ka ba? Interview ba to? Umiling si Arya. Hindi naman, pero kailangan kitang makilala. Alam mo yun, dapat talaga ako matakot sa'yo kasi bigla-bigla ka nalang sumusupot sa tabi ko. Oo, tinulungan mo ko ngayon, pero hindi yung sapat para pagkatiwalaan na kita ng husto dahil hindi maganda una ipinakita mo sa akin. Kung tinatanong mo kung mayaman ako para masiguro mo kung malaking ibabayad ko sa'yo para maging modelo, mayaman ako. Kaya kitang bayaran ng malaki para lang mag-post ka bilang modelo ko. Tiningnan siya ng lalaki ng mataman. Napansin niyang sandali rin ito naguluhan pero maya-maya ay nakabawi rin. Sikat ka na ngayon. Kung magagawa kita maging modelo sa painting ko, umaasa ako na sisikat din ang painting ko. Pero isang kalokohan lang ang lahat ng iyon. Gusto sanang itama ni Arya ang mali. So far, masasabi niya na nakatulong talaga ang malaki ang naging pagkakamali na iyon. Pero dahil wala pa naging damage ang pagkakamaling nagawa, pinili niya na panindigan na lang ang lahat. Napalunok muna si Arya bago nagsalita ulit. Iyon lang talaga? Paano kung hindi mo naman ikasikat ang tungkol sa pagiging sikat ko kuno ngayon? After all, hindi naman talaga ako masasabing sikat at naputol ang pagsasalita niya na magkibit-balikat ang lalaki. Gusto ko lang, saad nito, saka ay pinagpatuloy ang pagkain. Mukha naging komportable na rin ang lalaki kalaunan. Walang tanong-tanong din na kinain nito ang pagkain nasa harap. Pwede bang gusto mo na lang din ako? Naisip ni Arya nang titigan siya ng lalaki pagkatapos. Magkaharap sila sa upuan kaya naging madali para sa kanya na lalo itong titigan. At sa bawat pagtitig, pakiramdam niya ay lalong naloloko ang puso niya dahil lumakas lalo ang tibok niyon. Napakagwapo talaga ng lalaki. Kahit napaka-weird na ugali, may malaanghel itong muka. Inaamin na niya sa sarili na physically attracted na talaga siya dito. Hindi rin masama na magustuhan niya ito, lalo na sa mga ipinakita nito sa kanya ngayong araw. What? Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Tanong nito nang mapansin ang ginagawa niya. Hindi na nagpakyeme pa si Arya. Ngumiti pa siya. Gusto ko lang din, tumaas ang isang kilay ng lalaki. Ako yata ang dapat matakot sa'yo. Tumawa siya. Hindi open book naman ako eh. And hey, open book, hindi ko man lang pala formal na ipakikilala sa iyong sarili ko, no? Ako nga pala si Arya. Alam ko, nabasa kong tungkol sa article sa'yo sa dyaryo, remember? Oo nga pala. Pero ikaw, ano bang pangalan mo? Hindi mo man lang. Bago pa man matapos ang sinasabi niya, ay inilahad ng lalaking kamay nito. I'm Luke. Luke. Tinanggap ni Arya ang pagpapakilala ni Luke. Nahawakan niya kamay nito at nang muling dumampo ang tila kuryente sa kamay, lalo na siguro ni Arya ang nararamdaman. May kakaiba, malaki at matindi sa lalaking ito na hindi niya maipaliwanag.
Walang schedule si Arya ng araw na iyon pero kinailangan niyang lumabas. Birthday ngayon ni Melvin at balak na maghanda para sa birthday nito. Mamayang hapon ay magkakaroon sila ng salo-salo. Plano niyang bumili ng paluto na isang bilaong palabok at spaghetti. Bibili rin siya ng 2 litsyong manok. Inabisuhan na niya ang ilang mga kapitbahay nila at itinext ang mga ilang kilala rin na kaibigan ni Melvin na magpunta. Pero bago ang lahat ng pagbili ng mga handa, matalik na kaibigan at masasabi na rin na kapatid, pumunta muna siya sa mall para bumili ng regalo. Balak niyang bilhan si Melvin ng bagong damit at pantalon. Palagi naman niyang nakikita ang kaibigan. Pero iyon ang unang beses na bibilhan niya ito ng damit. Hindi siya gaanong sure kung ano ang size ni Melvin. Iba-iba kasi ang sizes ng pantalon nito. Minsan ay naglalaro sa medium, large at mayroon pa nga na extra large, 29, 30 o may mga umaabot pa nga ng 32 sa pantalon at dumetepende sa brand. Sa tingin ni Arya ay mahihirapan siya. Wala pa naman siyang taste pagdating sa mga damit, lalo na at lalaki. Pero naisip na damit ang irigalo dahil hindi masyadong bumibili ng damit si Melvin. Luma na rin ang mga damit nito. Nasa ganoong siyang pag-iisip na mula sa likuran ay may kumalabit sa kanya. Anong look? Halos magkasabay na napatalon ang katawan at puso ni Arya nang makita niya ang lalaki sa likuran niya. Walang ginagawang kakaibang binata. Simpleng nakatayo lang si Luke at kinalabit siya, pero ang lakas na dating nito sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba halata? Walang kaemo-emosyon na wika pa nito. Sinusundan mo ko? Tumango si Luke. Ano bang ginagawa mo dito sa mall? Matagal bago nagsalita si Arya. Matama na tinitingnan lang niya ang binata. Totoo nga ang hinala niya. Sinusundan siya nito. Maraming tanong ang pumasok sa isip niya pero mas marami ang kilig na nararamdaman. Ramdam niya na mali iyon. Hindi ba dapat ay matakot siya dahil parang kung saan-saan na lang sumusulpot ang lalaki? Parang stalker niya si Luke ni hindi pa nga niya ito lubusang kilala. Pero ibang nararamdaman niya. Mas nanaig sa kanya ang magandang nangyari kahapon kung saan siya tinulungan nito na walang hinihiling na kahit anong kapalit. Hindi dapat siya matakot sa lalaki. Hinayaan na lang niya ang malakas sa damdamin na lumukob sa kanya. Birthday kasi ni Melvin, bala ko siyang bilhan na regalo. Melvin, nag-ibang timpla ng mukha ni Luke sa sinabi niya. Siya yung kaibigan ko na parang kapatid ko na rin. Sa bahay nila ako ngayon tumitira. Na magkatrabaho, minsan ay nagpahihawatig na si Arya sa mag-ina na aalis na sa poder ng mga ito. Napamahal na sa kanyang dalawa. Pero dahil iniisip na napakalaki na ng utang na loob sa mga ito, naisip niya na bumukod. Nahihiya na siya sa mag-ina, pero pinigilan siya ng mga ito dahil parang pamilya na raw din kasi siya. Hindi pumayag si Nanay Nelly at Melvin na umalis siya. Sa bahay ka ng isang lalaki tumitira? Sigurado ka ba na kaibigan mo lang ang lalaking iyon? Napangiti si Arya sa 2 dahilan. Una, dahil hindi lang si Luke ang una nagtanong sa kanya ng ganoon. Marami sa mga kakilala niya na kapag nalalaman na magkasama sila ni Melvin sa isang bahay ay nagtatanong kung magkaibigan nga lang ba sila. Mula pagkabata kasi ay magkasama na sina Melvin at sa pisikal na anyo ay hindi naman ito papatalo. Marami nagsasabi na gwapo ang binata at mabait din. Halos sabay din silang lumaki kaya hindi maiiwasan na maging malapit sila. Dagdag pa siya issue na sa edad ni Melvin ay hindi pa ito kailanman nagkakanobya. Sabi ng iba, kaya raw ganoon ay hinihintay daw siya nito pero hindi sa tingin ni Arya o ayaw lang siguro niyang isipin. Para sa kanya kasi, kaibigan lang niya si Melvin. Komportable siya rito pero hanggang doon lang iyon. Walang kahit anong paglakas ng tibok ng puso, kuryente dumadaloy sa balat o kung ano pa mang maikakategorya sa pakiramdam ng pagkagusto o pag-ibig. Hindi kagaya na nararamdaman mong kakaiba ngayon kay Blake, bulo ng isang bahagi ng isip niya. Pero mas pinili niya na huwag iyon pansinin. Ang pangalawang dahilan ay dahil natutuwa siya sa reaksyon ni Luke. Kunot na kunot ang noo nito at kakaiba ang boses na ginagamit. Nagsaselos ba ito kay Melvin? Isa na naman iyong mali, pero nasiyahan lalo si Arya. Ibig sabihin lang niyon ay pinapahalagahan siya ni Luke. May nararamdaman ito sa kanya. Para sa isang kagaya ng binata
na madalas ay nakakunot noo, nakataas ang kilay at hindi yata marunong ngumiti. Mukhang isang tagumpay na ang malamang may nararamdaman din ito sa kanya kahit paano. She found him cute and attractive in that way. Anong iningingiti-ngiti mo dyan? Parang malapit na magngit-ngit ang mga ngipin ni Luke nang hindi siya magsalita at nanatili lang na nakangiti. Pinisil ni Arya ang ilong ng binata dahil nakitan siya sa inasal nito. Wala, nakakatuwa ka lang, para ka nagsiselos. Ganoon ba talaga mag-care ang isang painter sa kanyang prospect na modelo? Whatever, sino ang Melvin na iyon sa buhay mo? Tila, naiirita na ang sabi nito. Nasabi ko na sa'yo kung sino siya, hindi ba? Ikaw na ang bahala mag-conclude kung nasasabi ba ako ng tama or what. Sabi niya, nakangiti pa rin. Pero kung gusto mo, para lalo ka maliwanagan, isasama na lang kita mamaya sa bahay para makita mo kung anong relasyon namin. Sumimangot si Luke. Fine, pero sa isang kondisyon, sasamahan mo akong mamili. Bukod sa namang problema sa bibilihin na regalo, isa rin na problema ni Arya ang magbitbit ng mga kailangan sa paghahanda. Masyadong marami ang plano niyang bilhin at wala siyang sariling kotse para hindi siya gaanong mahirapan. Tumango ulit ang binata. Walang reklamo na sinundan siya nito sa department store. Nagsimulang tumingin si Arya ng bibilhin na damit. Tuwing may nagugustuhan ay ipinapakita iyon kay Luke at tinatanong kung anong opinyon nito. Not good, wika nito sa kulay pulang collar shirt na napili niya. Sandali lang iyon na pinasadahan ni Luke pero nagkomento na agad ito. Kumuha si Arya ng isa pa niyang napili. Kapareho ng una ay ganoon din ang naging komento ni Luke. Sa sumunod na kinuha, mga panay-panay ang iling nito. Umabot wala na sila ng 1 oras sa pag-iikot pero pala pa rin silang napili. Nag-umpisa na siyang magtaka. Yung totoo, gusto mo ba akong tulungan o hindi? Bakit lahat yata ng gusto ko ay inaayawan mo? Sabi kasi ng mga sales lady ay maganda ang mga napipili niyang damit. Pero dahil gusto rin na alamin ang opinyon ng kasama, sinusunod niya iyon. After all, lalaki si Luke. Mas may alam ito sa gusto ng kabaro. Panay kasi babae ang sales lady sa shop. I don't like you buying gifts for this guy, Melvin. Nanlaki ang mga mata niya. What? Kaya mo ako pinipigilan dahil lang doon? Hinayaan mo magpakabagod tayo sa pag-ikot sa loob ng 1 oras? Tapos ayaw mo lang naman pala na bilhan ko si Melvin ng regalo? Hindi nagsalita si Luke, pero nakita agad niya ang guilt sa mukha nito. Look! Tawag niya. Bumuntong hininga ito. Fine, the green one with white stripes is so good. Go and get it. Binalikan ni Arya ang sinasabing damit. Naalala agad niya iyon dahil kahit ang sales lady ay sinabi maganda raw ang damit. Marami na nga raw nakabili niyon dahil maganda at usong style. Na makuha iyon, isinubukang ilapat ni Arya ang damit kay Blake para tignan kung kasukat nito iyon. Kasing katawan kasi ito ni Melvin. No, tanggi nito. Inalayo ang damit. Bakit? Ang arte mo naman. Pagkatapos mo akong lokohin na. Huwag kang magpaka-ipokrita, Arya. Ilalapat mo sa akin ang damit na yan. Pagkatapos ay ibibigay mo sa iba. Wika nito na para bang nasasaktan. Apektado ka talaga kay Melvin. Amused ng wika niya. Whatever, the one you are holding is my size. Go and buy the pants you want to. Kung naiisip mo na ka-size ko rin siya, I'm a size 30. Lumayo ito sa kanya, pero pumunta lang sa isang gilid. Naku, nagsaselos yata ang boyfriend niyo, ma'am. Nakikiusyoso wika ng sales lady. Ha? Hindi ko siya. Naputol na pagsasalita ni Arya nang lumapit ang isa pang sales lady. Napansin niya na kanina pa siya nito tinitingnan. Kahit na umalis sila sa lugar na iyon, ay humabol din ito ng tingin. Pamilyar kayo sa akin, ma'am. Kayo po ba si Arya Ramirez, iyong aspiring commercial model na napapabalita ang boyfriend ay si... Natutop ang sales lady ng bibig nang bigyan ng tingin ang kasama niyang si Luke. Oh my God! Siya nga yata si Blake Ortela. Ha? Nataranta si Arya. Nakilala siya ng sales lady. Dapat ay inasahan na rin niya na hindi siya makakatakas sa mga tao. Naging laman kasi siya ng pahayagan kamakailan. Nalaman din niya na naging usap-usapan sa mga social networking site dahil dinala ang pangalan ng sikat na pintor na iyon. Hinayaan niya ang naging pagkakamali ng writer.
Pero dahil iba raw ang itsura sa litrato at personal, inisip niya na hindi pa rin naman siguro siya gaanong pagkakaguluhan sa publiko. Wala rin siyang makeup ngayon, kaya mas masasabing mahirap siyang i-recognize sa litratong isinama sa article. Hindi yan si Blake Ortela. Hindi ko siya boyfriend, tanggi niya. Nanlumo ang sales lady. Ay, sayang naman ate. Ang gwapo-gwapo niya kasi. Kagaya lang ng mga paborito ko international billionaires. Kapag sila nasa balita, updated talaga ako. Curious na curious nga ako kay Blake kasi wala siyang picture na ipinapakita sa madla. Hindi kagaya ng iba niyang kasama. May nakisali rin na isa pang sales lady. Pero 'di ba, Italian si Blake Ortela? Baka naman siya nga iyon. Mukhang kayang foreigner ang lalaki. Hindi rin tayo sigurado. Mga Pilipino rin ang international billionaires, kaya wala silang lahi. Hindi kagaya ng lalaking iyon. Baka nga hindi talaga siya. Saad naman ang isa. Nahihiyang ngumiti si Arya. Naghanap siya ng ibang dahilan para makaalis na agad. Pangarap niya na sumikat at pakiramdam niya ay nakamit na iyon ngayon. Pero dahil alam niyang malaki ang loophole sa pagsikat, kailangan din niyang iwasan ang mga tanong tungkol doon. Sa totoo lang, ay ilang paanyaya na ng interview ang natatanggap niya mula nang sumabog ang balita. Pero lahat ay tinanggihan ni Arya. Mabuti na lang at naiintindihan ng mga ito na hindi na niya gusto pang palakihin ang issue dahil na rin sa kagustuhan kuno ni Blake. Naging matagumpay ang pag-alis niya sa lugar. Binili niya ang damit na napili at pumili na lang sa ibang store ng pantalon. Ipinag-gift wrap niya ang damit at pagkatapos ay binili na ang mga planadong ihanda para sa birthday ni Melvin. Tinulungan pa rin naman siya ni Luke, sinundan pa rin siya nito. Wala itong reklamo pero wala ring imik. Hindi nga lang sigurado kung dahil ba iyon sa masama pa rin ang loob nito tungkol sa kaibigan niya o sadyang ganoon lang talaga ito. Pero kung ano man ang dahilan, binabaliwala na lang iyon ni Arya. After all, hindi magandang dahilan iyon. Kahit natutuwang malaman na para nagsaselo si Luke kay Melvin, wala pa rin itong pakialam. Ang gusto lang ng binata ay suyuin siya para maging modelo ito. Hindi rin inaamin ni Luke na may gusto ito sa kanya o ano. Pero kung ganoon ang sinabi ng binata, baka maiintindihan pa ni Arya ang gusto nito. Pagdating sa bahay ay pinakilala niya si Luke kay Nanay Nelly. Dahil pareho silang may trabaho ni Melvin, madalas ay mag-isa lang ang matandang babae sa bahay. May sakit man, kahit paano ay nakarecover din ito. Dahil sa mga therapy na isinasagawa, ay nagagawa na ni Nanay Nelly na maglakad pero mabagal lang iyon. Ang hindi na lang na-recover nito ay ang paggalaw ng kanang kamay. Pero nakakagawa rin si Nanay Nelly ng ilang gawaing bahay. Mahirap at mabagal lang pero nakakaya rin ito. Dahil doon, kahit may trabaho sila ni Melvin, maayos lang na iwan ng matandang babae sa bahay o di kaya ay ibilin minsan sa kapitbahay nila. Nang magmano si Arya kay Nanay Nelly, ay nagmano rin si Luke sa huli. Nagulat ang matandang babae pero nakita rin ang kasiyahan sa muka nang nakita na may sinama siyang lalaki pa uwi. Ilang beses na rin kasi siyang kinukulit nito kung kailan siya magkaka-boyfriend. Nanay, si Luke po, sandali siya natigilan kung paano ipapakilala si Luke. Alangan naman na sabihin niya na gusto siyang kunin ang modelo ng binata. Kahit siya nga ay nawiwirdohan sa paraan ng pamimilit nito sa kanya at mas lamang ang pagtataka. Malamang ay ganoon din si Nanay Nelly. Magiging mahabang paliwanagan pa kung ganoon ang sasabihin niya. Kaibigan ko po, nasabi na lang niya na nagpakunot naman ang noon ni Luke. Pero hindi rin ito nagsalita pagkatapos. Nagtulungan silang tatlo para maihanda ang kaunting salo-salo para sa kaarawan ni Melvin. Magiliw na tumulong si Nanay Nelly at kahit tumulong din si Luke ay naramdaman ni Arya na hindi iyon bukal sa loob. Kung iyon ay dahil kagaya ng dahilan nito kanina nang namimili sila ng regalo, hindi na lang uli niya iyon pinansin. 6:00 ng gabi nang dumating si Melvin. Nagulat pa ang kaibigan dahil naman nito alam na ipaghahanda siya nito. Pero napansin ni Arya na mas nagulat si Melvin nang makita may hindi ito kilalang muka sa bahay nila. Sino siya? Tanong ni Melvin. Kagaya ng ginagawa sa pagpapakilala kay Nanay Nelly, ay ganoon din ang ginawa ni Arya sa pagpapakilala kina Luke at Melvin sa isa't isa. Nagkamaya naman ang dalawang lalaki. Pero mas matagal iyon kaysa sa normal
dahil tila nagsukatan ang mga ito ng titig sa isa't isa. Parehong kunot ang noo at tila may tensyon. Hindi naman niya masisisi si Melvin kung bakit ganoon na lang din ang reaksyon nito. Ngayon lang siya nagdala ng lalaki sa bahay. Protective din kasi ito sa kanya. Alam ni Melvin ang nakaraan niya, kaya naintindihan niya kung bakit ito ganoon. Kapag may nagkukwento rin siyang lalaki na gusto siyang pormahan, ay pinapaalam agad niya sa binata. Si Melvin ang sumusuri sa mga ito. Pinagkakatiwalaan niya ang kaibigan dahil na rin sa klase ng relasyon na mayroon sila. Pero hanggang ngayon, wala pa rin aprobadong lalaki kay Melvin. Hindi niya ginagawang malaking issue iyon. Tutal, hindi rin naman niya gustong kagusto ang mga lalaking pinopormahan siya noon. Wala siyang maramdaman na kahit anong emotional connection. Ilang sandali ay dumating ang mga kaibigan ni Melvin. Kagaya ng mga naunang nakakita kay Luke, nagtanong din ng mga ito kung sino ang binata. May dumating na ilang kaibigang babae rin si Melvin at napansin agad ni Arya na ilan sa mga ito ay nagpapakit kay Luke. Nang malamang hindi ito napabalita na boyfriend kuno si Blake Ortella. Naging kalat na ang balita, pero ipinagpapasalamat na lang ni Arya na kapag nakikilala ay tinatanggap na mga ito ang pagsabi niya na ang kasama ngayon ay hindi ang misteryosong lalaki. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nakaligtas sa mga tao na napansin si Luke. Parang kagaya ng Blake Ortella na iyon, ay sikat na si Luke, lalo na sa mga babae. At sa bawat pagpapansin ng mga babae kay Luke, may isang masamang nararamdaman si Arya sa puso niya. Naiinis siya, naapektuhan siya. Pero parang hindi lang si Arya ang naiinis. Pansin niya na ganoon din si Luke, hindi dahil sa atensyon na nakukuha sa mga kaibigang babae ni Melvin, kung hindi sa atensyon na ibinibigay ni Melvin sa kanya. Kahit siya ay pansin na parang ibang trato sa kanya ni Melvin. Ilang beses siya nitong inaakbayan at mas inilalapit ang sarili. Nagsisimula ng hindi maging komportable si Arya. Isang beses din niyang sinaway si Melvin sa kakaiba nitong ginagawa. Nang mag-alas 8 na ng gabi ay nagpaalam na si Luke na umalis. Dahil siya ang nagdala sa binata, inihatid niya ito hanggang sa kanto ng barangay nila. Gustong sumama ni Melvin sa paghahatid, pero pinigilin ito ni Nanay Nelly dahil nakakahiya kung iiwan ng binata ang ilang bisita sa sinabing mamaya pa aalis. Nang makarating sila sa kanto, kung saan may isang pampublikong parke, ay kinausap muna siya ni Luke bago ito nagpaalam. Hindi mo lang kaibigan ng Melvin na iyon. Pagkumpronta nito sa kanya. Siguro nga, halos kapatid ko na rin siya. Mula ng nanay ko, kina Melvin ako nang iniwan ako tumira. May gusto siya sa'yo, hindi lang iyon bilang kapatid. Parang baliwala lang kay Luke ang pagpapaliwanag niya. Sinubukan tawanan ni Arya ang pagpuputok ng butya ni Luke. Hindi nga, bakit pa hindi ka makumbinse? Protective lang iyon sa akin kasi alam niya ang pinagdaanan ko. Pinilit na inalis niya ang biglang naisip dahil sa nasabi. Wala siyang gusto sa akin. I can see it in his eyes. Bulag ka lang na hindi makita iyon, Arya. Tila nagalit na ang binata. Ay kung ganoon nga, anong masama roon? I don't like him. Simpleng sagot lang nito. Tumaas ang isang kilay niya. Hindi siya nagsalita na tila ikinainit ng ulo ni Luke. I said I don't like him. What now? Umiling-iling siya. You're being irrational. Kung hindi mo siya gusto, wala akong magagawa doon. Hindi naman natin kayang i-please ang lahat, hindi ba? Oo nga, pero basta, ayaw ko sa kanya. Gusto kong lumayo ka sa kanya. Wala kang karapatan na sabihin yan sa akin. Kilala ko si Melvin sa halos buong buhay ko na. Ikaw, kailan ko lang nakilala. Isa pa, bakit ka ba nagkakaganyan? Personal na buhay ko naman to, diba? Diba kaya mo lang naman ako nilalapitan at sinusundan ay dahil gusto mo na maging modelo ako? Tapos ngayon, no, hindi lang iyong basta ganoon, Arya. The truth is, I like you. I want you. OMG, mga ka-felicidad. Nagsaselos na si Blake at talagang inaamin na niyang gusto niya si Arya. Paano kaya kapag nalaman ni Arya na si Luke at si Blake Ortella ay iisang tao lamang? Kaya naman, abangan!